Ang amoy ng antiseptiko sa pribadong suite ng St. Luke's Medical Center sa BGC ay dapat sana'y isa na lang alaala ngayon. Ako, si Catherine Chandria Manuel Bernardo, ay binibilang na ang mga oras. 3 araw. Sa loob ng 7 oras, nabuhay ako sa isang bulan ng pagod, umaapaw na pagmamahal, at isang malalim na pananakit ng buto na hindi ka talaga kayang ihanda ng sinuman. Sa aking mga braso, nakabalot sa isang kumot na cashmere na dala ng aking ina, naroon ang dahilan ng lahat. Si Lucho, ang aking anak, ang aming anak. Ang kanyang munting mukha ay payapa sa paraan na nagpapakirot sa aking puso. Sumulyap ako sa orasan sa dingding. 3:00 na ng hapon. Dapat ay narito na ang mga papeles para sa aming paglabas. Si Daniel John Fort Padilla, ang aking asawa, ay pabalik-balik na naglalakad malapit sa bintana. Ang kanyang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga. Welcome sa ating channel. Bago tayo magsimula, comment naman diyan kung taga saan kayo. Gusto naming malaman. Sana'y ma-enjoy nyo ang pakikinig sa exciting na kuwentong ito. Hindi niya suot ang sweatpants na ipinangako niyang isusuot para sa biyahe pa uwi. Sa halip, nakasuot siya ng isang plantsadong button-down shirt, ang klase na inilalaan niya para sa mahahalagang hapunan kasama ang mga kliyente. Naiintindihan ko, sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay mababa, isang sanay na bulong. Oo, syempre. Nagpapasalamat kami sa pag-hold ninyo nito. Darating kami ng 7:00. Salamat, John Pierre. Tinapos niya ang tawag at lumingon sa akin. Isang maningning at excited na ngiti ang nasa kanyang mukha. Ito ang ngiti na bumighani sa akin sa isang siksikang charity gala. 2 taon na ang nakalipas. Ngayon, parang hindi ito angkop. Iyon ang Matre D sa Lecial Blo. Sabi ni Daniel, isinuksok ang telepono sa kanyang bulsa. Kino-confirm ko lang ang ating reservation. Nabalitaan niyang nanganak na tayo at nagpadala ng kanyang pagbati. Maingat kong inayos ang pagkarga kay Lucho. Daniel, hindi pa dumadaan ang doktor. Kailangan na nating iuwi si Lucho. Alam ko, sabi niya. Iwinawagayway ang isang kamay na tila walang anuman, pero makapaniwala ka ba? 3 buwan tayong naghintay para sa reservation na ito. 3 buwan at si John Pierre mismo ang nagho-hold ng ating mesa. Papunta na ang mga magulang ko sa syudad. Sobrang excited na sila. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa aking dibdib. Mga magulang mo, akala ko ang plano ay ihahatid mo tayo pa uwi. Ang ating unang gabi bilang isang pamilya. Nagpadala pa si mama ng pagkain mula sa isang sikat na restaurant. Ang ngiti ni Daniel ay bahagyang humigpit. Catherine, naman, maging rasonable ka. Iinitin lang yon. Ito ay Lecial Blo. Ito ay isang experience. Ilang buwan nang inaabangan ito ng mga magulang ko. Inaabangan ng mga magulang mo? Naramdaman kong tumaas ang aking boses at gumalaw si Lucho sa kanyang pagkakatulog. Ibinaba ko ito sa isang mahigpit na bulong. Daniel, kakapanganak ko lang. 3 araw na akong hindi nakakatulog ng higit sa 2 oras na dire-diretso. Gusto kong umuwi sa ating kama, kasama ang ating anak. Lumapit siya at umupo sa gilid ng aking kama. Ipinatong ang isang kamay sa aking binti. Mabigat ang pakiramdam. Hindi nakakaginhawa. Mahal, alam kong pagod ka, pero tingnan mo, kayo ni Lucho ay ligtas na ligtas dito. Ang ospital ang pinakaligtas na lugar para sa inyo. Ipag-book ko kayo ng grab car. Yung pinakamahusay, at uuwi ako agad pagkatapos ng hapunan. Doon tayo magse-celebrate ng maayos. Grab car? Tinitigan ko siya. Bumuhos ang hindi paniniwala sa akin. Ipasasakay mo ako, at ang ating 3 araw na anak sa taxi pa uwi habang dala mo ang kotse ko papunta sa isang magarbong hapunan kasama ang mga magulang mo. Ang mga salita ay lumutang sa hangin, pangit, at matalim. Ang mukha ni Daniel ay tumigas. Ang kaakit-akit na maskara ay bahagyang dumulas, at nakita ko ang walang pasensyang lalaki sa ilalim nito. Diyos ko naman, Catherine, huwag kang ang masyadong madrama. Isang hapunan lang. Hindi ito katapusan ng mundo. Kotse ko rin yan. Alam mo. O nakalimutan mo na bang kasal tayo? Wala akong nakakalimutan. Sabi ko, nanginginig ang aking boses. Hindi ko nakalimutan ang ipinangako mo. Hindi ko nakalimutan na dapat ito ay tungkol sa ating pagiging isang pamilya. Ito ay tungkol sa pamilya, sagot niya habang tumatayo. Pamilya ko rin ang mga magulang ko. Gusto nilang i-celebrate ang kanilang apo, at gusto ko ng isang gabi lang para maramdamang normal ulit.
na hindi napapaligiran ng amoy ospital at usapan tungkol sa pagpapalit ng diaper. Sobra na ba yun pagkatapos ng lahat ng isinuko ko para dito? Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Isinuko? Anong isinuko mo, Daniel? Marami, sabi niya. Tumataas na ngayon ang kanyang boses. Ang kalayaan ko, ang social life ko. Kailangan kong magtrabaho ng doble para patunayang hindi lang ako asawa ni Catherine Bernardo. Alam mo ba kung anong pakiramdam na iniisip ng lahat na ang tagumpay mo ay ibinigay lang sa'yo? Tiningnan ko siya. Totoong tiningnan ko siya. Ang lalaking minahal ko. Ang lalaking pinili kong maging ama ng aking anak. Nakatayo siya sa isang silid sa ospital. Nagrereklamo tungkol sa kanyang ego habang karga ko ang aming bagong silang na anak. Ang kabalintunaan, ang purong kalupitan nito, ang nag-alis ng aking hininga. Umalis ka, bulong ko. Ang lakas na makipag-away ay nawala sa akin, napalitan ng isang malamig at hungkag na kawalan. Napagkamalan niya ang aking pagsuko bilang pagsang-ayon. Bumalik ang kaakit-akit ng ngiti. So, ayos na. Tatawag na ako ng grab car. Magiging maayos ka lang. Babalik ako bago mo pa mamalayan. Yumuko siya at hinalikan ang aking noo. Isang tuyo at formal na halik. Pagkatapos ay napunta ang kanyang mga mata sa set ng mga susi sa bedside table. Ang mga susi sa bagong-bagong Bentley Continental GT na binili ko para sa aking sarili bilang push present. Dinampot niya ito. Ito na ang gagamitin ko. Mas madaling sunduin ang mga magulang ko mula sa kanilang hotel. Ikinulansing niya ang mga susi. Kita mo, mas praktikal. Hindi ako makapagsalita. Hinigpitan ko lang ang yakap kay Lucho, inilayo ang aking mukha sa kanya. Narinig ko ang pagaspas ng kanyang mamahaling jacket, ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto, katahimikan. Ang silid, na kanina lang ay parang napakaliit, ngayon ay parang malawak at umaalingaw-ngaw. Ang mga luha na wala akong lakas na iiyak ay nag-aapoy sa likod ng aking mga mata. Tumingin ako kay Lucho. Ang kanyang munting mga daliri ay pumulupot sa akin. Tayong dalawa na lang, baby. Bulong ko, tayong dalawa na lang. Isang oras ang lumipas. Isang nurse ang pumasok na may dalang mga discharge paper. Binigyan niya ako ng isang nakikiramay na tingin. Ayos na lahat, ma'am. Pinaparada na po ba ng asawa ninyo ang kotse? May nauna siyang lakad. Sabi ko, ang aking boses ay hindi natural na patag. Kailangan ko ng taxi. Ang proseso ng pag-alis ay isang malabong halo ng sakit at kahihiyan. Mabagal akong naglakad. Sumisigaw sa protesta ang aking katawan. Isang nurse ang tumulong sa akin sa isang wheelchair. Si Lucho ay nasa aking mga braso. Isang maliit na bag ng aming mga gamit ay nasa aking paanan. Bumaba kami sa pangunahing pasukan. Ang hangin ng gabi sa Maynila ay malamig. Isang gulat pagkatapos ng naka-aircon na ospital. Tinulungan ako ng doorman na makapasok sa likod ng isang taxi na amoy luma na air freshener at katad. Ibinigay ko sa driver ang address ng aming gusali sa Rockwell. Habang papaalis ang taxi mula sa gilid ng kalsada, nag-vibrate ang aking telepono. Isang larawan mula kay Daniel. Isang magandang pagkakahaing ulam ng scallops. Ang mga ilaw ng restaurant ay malambot at kaakit-akit sa background. Ang caption, "Wish you were here." Ang sarap ng scallops. So, isang hikbi ang bumarado sa aking lalamunan. Binuksan ko ang Find My app sa aking telepono. Isang maliit na kumikislap na tuldok ang nagpapakita ng lokasyon ng aking telepono. Isa pang tuldok na may label na Bentley ay hindi gumagalaw. Pinalaki ko ang mapa. Naroon ito mismo sa isang kalye sa Makati, Lesiel Blue. Pinanood ko ang tuldok na iyon sa buong napakabagal na biyahe. Sa gitna ng siksikang trapiko, hindi ito gumalaw. Nandoon siya, umiinom ng mamahaling alak, nakikipagtawanan sa kanyang mga magulang, habang ako ay nakaupo sa isang maruming taxi. Yakap-yakap ang aming anak. Bawat bloke ay naglalayo sa akin, mula sa buhay, na akala ko ay mayroon ako. Nang sa wakas ay huminto ang taxi sa harap ng aming gusali. Ang aming doorman, si Kuya Carlos, ay nagmamadaling lumabas. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkalito at pag-aalala. Ma'am Catherine, hindi po namin kayo inaasahan. Tulungan ko po kayo. Kinuha niya ang carrier ni Lucho at inalok ako ng braso. Pumasok ako sa lobby na gawa sa marmol. Ang katahimikan ng penthouse apartment sa itaas ay tila isang hatol. Dapat ay isang masayang pag-uwi. Ang pakiramdam ay parang isang sentensya. Iniakyat kami ni Kuya Carlos.
Ang apartment ay malinis, madilim, at lubos na walang laman. Kinuha ko si Lucho mula sa kanyang carrier. Lumubog sa malaki at malamig na leather na sofa sa sala. At sa wakas ay hinayaan kong tumulo ang mga luha. Tahimik na mga luha, hindi ng kalungkutan, kundi ng isang galit na napakapuro at malamig na parang yelo sa aking mga ugat. Tiningnan ko ang aking telepono. Ang tuldok ay nasa restaurant pa rin. Naisip ko ang mga salita ni Daniel. Pagkatapos ng lahat ng isinuko ko, nag-scroll ako sa aking mga kontak. Ang aking hinlalaki ay nakatutok sa isang pangalan, Dad. Huminga ako ng malalim at nanginginig at pinindot ang call. 2 beses itong tumunog. Catherine, ang boses ng aking ama ay dumagundong, mainit at pamilyar. Kumusta ang maganda kong anak at ang bago kong apo? Nasa bahay na ba kayo? Naging maayos ba ang lahat? Ang pag-aalala sa kanyang boses ang nagpabagsak sa akin. Daddy, sabi ko, ang aking boses ay mababa at matatag sa kabila ng panginginig sa loob. Nasa bahay na ako, mag-isa kasama ang iyong apo. Kinuha ni Daniel ang kotse ko para mag-fine dining, kasama ang kanyang pamilya. Huminto ako, hinayaang manatili sa katahimikan ang kabigatan ng aking sinabi. Daddy, pabagsakin mo siya, bago matapos ang gabi. Ang katahimikan sa penthouse ay isang pisikal na presensya, makapal at mabigat. Kabaligtaran nito sa patuloy na mahinang ugong ng ospital. Dito, ang tanging tunog ay ang mahinang pag-andar ng aircon at ang maliliit na pagsinghot ni Lucho, na sa wakas ay tulog na sa bassinet na maingat kong inilagay sa tabi ng kama. Nananakit ang aking katawan sa isang malalim at laganap na pagod, ngunit ang aking isip ay isang nagngangalit na bagyo. Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ito, ang larawan ng perpektong scallops, ang malambot na ilaw ng restaurant, ang kaswal na kalupitan ng text na iyon. Wish you were here. Malamang ay nasa dessert na siya ngayon, isang cognac pagkatapos kumain, marahil ay nakikipagtawanan sa kanyang ama. Samantalang ang maingat na inihandang pagkain ng aking ina ay nakatago lang sa aming sub-zero refrigerator. Pinilit kong bumangon mula sa kama, napangiwi sa sakit ng mga tahi. Hindi ako maaaring manatili lang dito. Nakakasakal ang kawalan ng magawa. Naglakad ako ng mabagal, na parang ako ay 6 pa taong gulang na, papunta sa malawak at minimalistang sala. Ang mga bintanang mula sahig hanggang kisame ay nag-aalok ng isang nakamamanghang tanawin ng skyline ng Makati, na kumikinang na ngayon sa mga ilaw. Ito ay isang tanawin na katumbas ng tagumpay. Ngayon, parang isang magandang naka-frame na larawan ng aking sariling ginintuang hawla. Nag-vibrate ang aking telepono sa coffee table. Isa pang mensahe mula kay Daniel. Sa pagkakataong ito, isang selfie. Nakangiti siya, may hawak na baso ng kulay amber na likido. Nasa magkabilang gilid niya ang kanyang mga magulang. Ang kanilang mga mukha ay namumula sa kaligayahan. Ang mensahe sa ibaba ay nagsasabing, "Hi raw sabi ni na mama at papa. Can't wait to see you and Lucho. Malapit na kami matapos." So, ang pagkukunwari ay napakalawak, napaka-absolute. Mayroong nag-short circuit sa aking utak. Ang galit na kanina pa'y kumukulo, malamig at matigas, ay biglang sumabog. Hindi lang ito tungkol sa gabing ito. Ito ay tungkol sa bawat pabirong komento niya, tungkol sa impluwensya ng aking ama. Bawat pagkakataon na tinukoy niya ang aking kumpanya, bilang maliit na tech startup ko, ang paraan ng pagpilit niyang idagdag sa mga investment account para maramdaman na mas kasali. Ang paraan ng pagsabi niya ng ikaw at ang anak mo sa silid ng ospital. Ito ay hindi isang hindi pagkakaunawaan. Ito ang pagbubunyag. Ito ang tunay na pagkatao ni Daniel John Ford Padilla. Kinuha ko ang aking telepono. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi sa kahinaan, kundi sa isang nakatutok at nag-aalab na galit. Hindi ko tinawagan ang aking matalik na kaibigan, si Sofia. Mag-aalok siya ng simpatya. At ngayon, ang simpatya ay magpapalabnaw lamang sa galit na kailangan ko para malampasan ito. Kailangan ko ng aksyon. Kailangan ko ng scalpel, hindi isang band-aid. Nilampasan ko ang kanyang pangalan, ang pangalan ng aking ina, at natagpuan ang numerong may label na Dad Direct Line. Ito ay isang numero na lumalampas sa lahat ng mga assistant, lahat ng mga harang. Tumutunog lamang ito sa teleponong laging abot kamay niya, 24 oras sa isang araw. Sumagot ito sa ikalawang ring. Catherine. Ang boses ni Roberto Manuel ay isang pamilyar na angkla. Malalim at matatag. Para saan ang tawag na ito?
Hindi ba't dapat nagpapahinga ka? Kumusta ang apo ko? Hayaan mong makita ko siya. May narinig akong kaluskos at alam kong sinusubukan niyang lumipat sa isang video call. Huwag, Dad, sabi ko. Ang aking boses ay nakakagulat na patag. Hindi video. Natahimik ang linya sa isang sandali. Naiisip ko siya agad. Ang kaswal na init ay nawawala sa kanyang ekspresyon. Napalitan ng matalas na focus ng isang mandaragit na nakakaramdam ng banta. Iyon ang aking ama. Kaya niyang magbago. Mula sa pagiging mapagmahal na lolo, tungo sa isang corporate titan sa isang iglap. Catherine, ang kanyang tono ay iba na ngayon. Puro negosyo. Anong problema? Nasaktan ka ba? May sakit ba ang bata? Okay si Lucho. Okay lang ako physically. Huminga ako ng malalim. Ang mga salita ay nakahanay sa aking isip na parang mga sundalo. Daddy, nasa bahay na ako. Mag-isa kasama ang iyong apo. Nasaan si Daniel? Ang usapan ay ihahatid kanya pa uwi. Nakausap ko siya kaninang umaga. Si Daniel. Sabi ko, ang pangalan ay parang abo sa aking bibig. Kinuha ang kotse ko, ang bagong Bentley, para mag-fine dining kasama ang kanyang pamilya sa Lesial Blow. May reservation sila. Ang katahimikan sa kabilang linya ay malalim. Halos marinig ko ang mga kalkulasyon na umiikot sa kanyang isip. Hindi lamang niya pinoproseso ang isang personal na pagkakanulo. Tinataya niya ang mga estratehikong implikasyon, ang mga kahinaan na nalantad, ang mga banta. Nang magsalita siyang muli, ang kanyang boses ay mapanganib na tahimik. Ipaliwanag mo, mula sa simula, huwag kang mag-iwan ng anuman. Kaya't ginawa ko. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang paraan ng pananamit ni Daniel, nang magising ako. Ang tawag sa telepono sa maetreda. Ang pag-aaway, salita sa salita, ayon sa pagkakatanda ko. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa sinabi ni Daniel, na pagkatapos ng lahat ng isinuko ko para dito. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa walang galang na halik, ang kalansing ng mga susi ng aking kotse. Inilarawan ko ang kahihiyan sa pagsakay sa taxi, ang amoy ng taxi, ang nakikiramay na tingin mula sa doorman. At sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga text message, ang kumikinang na larawan ng perpektong gabi na nangyayari sa kabila ng pagguho ng aking mundo. Hindi ako umiyak. Inihatid ko ang ulat na parang isang CEO na naghahatid ng isang quarterly summary sa kanyang pinakamahalagang board member. Malamig, batay sa katotohanan, at mapanira. Nang matapos ako, may isa pang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, ang boses ng aking ama, mas malamig kaysa sa narinig ko kailanman, kahit sa pinakamasamang boardroom coup. Ang kotse. Pangalan mo sa titulo. Ikaw lang? Oo. Pinirmahan ko ang mga papeles 2 linggo. Bago ako manganak. Ito ay aking separate property. Mabuti. Ang apartment? Akin. Malinaw ang prenup. Wala siyang karapatan sa mga ari-arian na pag-aari ko bago ang kasal. Ang mga bank account. Ang mga joint. Mayroon siyang ganap na access. Ang primary checking, ang brokerage account na binuksan namin ng magkasama. Magkano ang laman niyan? Humigit kumulang $2 milyong sa liquid assets, sabi ko. Ang numero ay agad na pumasok sa aking isip. Ako ang namamahala sa aming pang-araw-araw na pananalapi. Si Daniel ang namamahala sa kanyang imahe. Sige, narinig ko ang tunog ng isang panulat na kumakaluskos sa papel. Ang aking ama, sa panahon ng digital, ay nagtitiwala pa rin sa isang legal pad para sa mga tunay na mahalagang bagay. Makinig ka sa akin ng mabuti, Catherine. Hindi mo nakakausapin si Daniel ngayong gabi. Hindi mo sasagutin ang kanyang mga tawag. Hindi ka tutugon sa kanyang mga text. Malinaw ba iyon? Opo, ilock mo ang pinto. Gamitin ang deadbolt at ang kadena. Mahusay ang seguridad ng gusali, ngunit hindi ka dapat mag-take ng chances. Okay. Tatawagan ko si Ben Reyes. Siya at ang kanyang team ay darating sa iyong apartment sa loob ng 1 oras. Gagawin mo kung ano mismo ang sasabihin sa iyo ni Ben. Nagsasalita siya sa ngalan ko sa bagay na ito. Naiintindihan mo ba? Attorney Ben Reyes, ang personal na abogado ng aking ama. Ang konsigliere ng imperyo ng mga Manuel. Siya ang aking ninong. Kung si Ben ay ipapadala, ang sitwasyon ay opisyal na inuri bilang digmaan. Naiintindihan ko, ito ang gagawin natin. Pagpapatuloy ng aking ama. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon, maliban sa isang walang humpay, at nakakakilabot na layunin. Una,
Sisiguraduhin natin ang kaligtasan mo at ni Lucio. Iyon ang priority 1. Pangalawa, sisiguraduhin natin ang iyong mga ari-arian. Lahat ng ito, i-freeze natin ang lalaking iyon sa bawat account, bawat credit line, bawat mapagkukunan ng pondo na may access siya. Pagsikat ng araw, tapos na yan. Pangatlo, sisimulan natin ang proseso ng pagbuwag sa buhay na inaakala niyang karapatan niya. Huminto siya at narinig ko siyang huminga ng mabagal. Catherine, ang ginawa niya ngayong gabi, hindi lang iyon isang pagkakamali. Iyon ay isang mensahe. Naniniwala siyang mahina ka. Naniniwala siyang dahil kakapanganak mo lang, ikaw ay vulnerable at dependent. Naniniwala siyang kaya niyang gawin ang gusto niya at wala kang magagawa. Aalisin natin sa kanya ang paniwalang iyon. Permanente. Isang kilabot ang gumapang sa aking gulugod. Hindi na ito tungkol sa isang hindi napuntahang hapunan. Ito ay tungkol sa pagwasak. Daddy, nagsimula ako. Isang kislap ng babaeng ako. Ilang oras na ang nakalipas ay lumitaw. Siya ang ama ni Lucio. Siya ay isang lalaking iniwan ng kanyang asawang bagong panganak at ang kanyang bagong silang na anak para sumakay ng taxi. Putol ng aking ama. Ang kanyang boses ay parang isang latigo. Hindi niya maaaring angkinin ang mga pribilehiyo ng pagiging ama matapos talikuran ang mga responsibilidad nito. Hindi tayo magkakaroon ng diskusyon tungkol dito. Tinawagan mo ako. Hiniling mo sa akin na pabagsakin siya. Sinasabi ko sa iyo ngayon kung paano ito gagawin. Kaya mo ba? Tumingin ako sa bassinet. Sa maliit na natutulog na anyo ng aking anak, naisip ko ang mga salita ni Daniel, ang anak mo. Naisip ko siya na pinipili ang isang plato ng scallops kaysa sa paghawak sa kanyang anak sa unang gabi nito sa bahay. Ang kislap ng pag-aalinlangan ay namatay. Oo, sabi ko. Ang aking boses ay matatag na ngayon. Kaya ko, mabuti. Ngayon, ibaba mo ang telepono. Puntahan mo at yakapin ang iyong anak. Paparating na si Ben. Pinatay ang linya. Naupo ako doon sa tahimik at marangyang apartment. Ang telepono ay hawak sa aking kamay. Ang bagyo sa aking isip ay tumahimik. Napalitan ng isang nakakatakot na kalinawan. Ang landas sa hinaharap ay madilim at malupit. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang lumabas si Daniel sa silid ng ospital na iyon, alam ko na kung ano mismo ang dapat kong gawin. Mga 45 minuto ang lumipas. Tumunog ang intercom sa pinto. Lumapit ako. Nananakit pa rin ang aking katawan, ngunit taas noo. Pinindot ko ang button. Sino yan? Catherine. Si Ben Reyes ito. Nandito ako kasama ang team. Tumingin ako sa video screen. Ang pamilyar at seryosong mukha ni Ben ay nakatingin pabalik sa akin. Sa likod niya ay nakatayo ang 3 iba pang tao. 2 lalaki at 1 babae. Lahat ay nakasuot ng madilim na coat at may dalang mga briefcase. Mukha silang hindi mga abogado, kundi isang SWAT team. Huminga ako ng malalim at pinindot ang button para i-unlock ang pinto ng lobby sa ibaba. Akyat na kayo, Ben, sabi ko. Oras na para magtrabaho. Ang pagdating ni Ben Reyes at ng kanyang team ay hindi isang pagpasok. Ito ay isang pagsalakay. Ang tahimik at eleganteng espasyo ng aking penthouse ay agad na naging isang war room. Ang pagbabago ay agaran at ganap. Walang mga salitang pampalubag loob, walang pakikiramay. Si Ben, isang lalaking kilala ko mula pagkabata, ang nagbigay sa akin ng isang stuffed bear para sa aking ika-5 kaarawan, ay tumingin sa akin ngayon na may klinikal na focus ng isang siruhano na sinusuri ang isang pasyente sa mesa. Catherine, sabi niya bilang pagbati. Ang kanyang boses ay isang mababang ugong. Hindi siya nag-alok ng yakap. Sinusuri na niya ang silid. Ang kanyang matalas na mga mata ay walang pinalalampas. Ang 2 kasamahan, isang babaeng may seryosong mukha sa kanyang 40s at isang mas batang lalaki na may matinding tingin, at ang paralegal, isang tahimik na babae na may iba't ibang electronics, ay sumunod sa kanya. Status report. Nandito ba siya? May contact? Wala. Nasa restaurant pa rin siya. Sa pagkakaalam ko. Nag-text. Tumawag ng 2 beses. Hindi ko sinagot. Binigkas ko ang mga salita na parang banyaga kahit sa akin. Mabuti, panatilihing naka-silent ang telepono. Pero sa lugar na makikita mo, kailangan natin ng record ng mga pagtatangka. Lumingon siya sa kanyang team. Nag-uutos na. Megan, mag-set up sa dining room. Gamitin ang secure satellite connection. David, sumama ka sa akin. Kailangan nating suriin ang prenup at lahat ng joint financials ngayon din.
Clara, kailangan kong i-draft mo ang dalawang bagay agad-agad. Isang emergency ex parte motion para sa temporary order of protection sa Korte ng Makati at mga petisyon para sa exclusive use of the marital residence at para sa temporary sole custody. Mga dahilan: pag-abandona at emosyonal na kapahamakan sa isang bagong panganak na ina at sanggol. Ang mga salita ay isang nakakakilabot na tambol. Pag-abandona, kapahamakan, sole custody. Ben, sabi ko, natagpuan ang aking boses. Sole custody. Iyon ay, lumingon siya sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay hindi masama ngunit ganap na walang kompromiso. Catherine, nagsisimula tayo sa pinakamalayong posibleng punto para iangkla ang negosasyon. Hihilingin natin ang lahat. Ang katotohanang iniwan kanyang medikal na vulnerable, kasama ang isang 3 araw na sanggol. Para mag-joyride sa kotse mo papunta sa isang 3-star meal ay isang regalo. Hindi magugustuhan ng isang hukom iyon. Nagtatatag ito ng isang pattern ng walang ingat na pagwawalang bahala. Ngayon, ang pananalapi. I-walk me through sa lahat ng may access siya. Sa sumunod na oras, naupo ako sa sarili kong kitchen island, na ngayon ay puno ng mga legal pad at laptop, at sinuri ang aking buhay pinansyal sa ilalim ng mabilis na pagtatanong ni Ben. Si David, ang kasamahan, ay mabilis na nagsusulat. Ang primary checking sa video, nakapangalan siya dito. Oo, savings. Parehong account. Brokerage sa BPI. Joint? May trading authority siya. Credit cards. Ang black card. Ang Amex Platinum? Parehong supplementary cards. Sa ilalim ng aking primary accounts. Mga ari-arian. Ang bahay sa Tagaytay ay sa pangalan ko lang. Malinaw ang prenup. Ang iyong kumpanya, Ethertech. Stock options. Posisyon sa board. Wala siyang shares. Walang posisyon. Ipinagbabawal ng prenup ang anumang pag-angkin laban sa aking separate property na kinabibilangan ng lahat ng equity sa Ether. Ang kanyang kita, ang kanyang sariling mga account? Nag-atubili ako. Mayroon siyang consulting firm, Padilla Strategies. Hindi ako sigurado sa estado ng kanyang mga account. Siya ang humahawak niya ng hiwalay. Nagpalitan ng tingin si Ben at David. Malalaman natin, sabi ni Ben ng may seryosong mukha. Megan, tawagan mo ang ating mga kontak sa BDO, BPI, Amex, at Citibank. I-freeze natin lahat ng joint accounts at i-revoke lahat ng supplementary cards, epektibo agad, na binabanggit ang suspected financial malfeasance at para mapreserba ang mga marital asset. Gamitin ang legal department ng Manuel Holdings bilang autoridad. Gusto kong matapos ito bago maghating gabi. Si Megan ay nagtatype na. Ang telepono ay nakasandal sa kanyang balikat. Sige, Ben. Handa na ang clerk ni Judge Henderson para sa protection order. Unang-una tayo sa docket bukas ng 8:00 ng umaga. Dahil sa mga pangyayari, lalo na sa bagong silang, sa tingin ng clerk ay malaki ang posibilidad. Ang aking telepono, nakaharap sa counter, ay umilaw. Daniel, marahan itong nag-vibrate. Pagkatapos ay muli at muli. 3 tawag ng sunod-sunod. Pagkatapos ay sunod-sunod na mga text notification ang lumabas sa screen. Babe, hindi mo sinasagot. Okay lang ba kayo ni Lucho? Ang ganda ng dinner. Sabi ni na mama at papa, hindi na sila makapaghintay na makita kayo bukas. Pauwi na ako. Mga 20 minuto na lang. Naihatid ka ba ng grab ng maayos? Catherine, sagutin mo. Seryoso, anong nangyayari? Huwag mong hawakan. Sabi ni Ben, ang kanyang mga mata ay nasa screen. Hayaan mo siyang makipag-usap sa kawalan. Habang mas marami siyang mensahe, mas maraming tawag, mas nakakatulong ito sa atin na magtatag ng harassment kasunod ng pag-abandona. David, i-screenshot mo ang bawat notification. Lagyan ng timestamp. Nakakabaliw. Ang mga nag-aalala, o ngayon ay unti-unting naiinis, na mga mensahe ng aking asawa ay kinakatalogo bilang ebidensya. Bawat vibrate ay isang maliit na martilyo sa buhay na akala ko ay mayroon ako. Tumunog ang sariling telepono ni Ben. Tiningnan niya ito. Roberto, sabi niya, pagkatapos ay inilagay sa speaker. Nandito kami. Kasama ko si Catherine. Sinesecure namin ang perimeter. Ben, pumuno sa silid ang boses ng aking ama. Kalmado at nakamamatay. Status: Financial lockdown ay isinasagawa. Protection at custody orders ay dinadraft para bukas ng umaga. Ang physical security ay nasa lugar na. Sinusunod ni Catherine ang protocol.
Mabuti. May mga tinawagan na rin ako, sabi ni Roberto. Naririnig ko ang tunog ng isang fireplace sa background. Nasa Zurich siya, ngunit ang war room ay kasama niya doon. Ang maliit na consulting firm ni Daniel, ang Padilla Strategies. Ang dalawang pinakamalaking kliyente nito ay mga subsidiary ng Vanguard Partners at Bryson Capital. Kilala ko ang mga pangalang iyon. Ang aking ama ay nakaupo sa board ng Vanguard. Naglalaro siya ng golf kasama ang CEO ng Bryson sa loob ng 30 taon. Nakausap ko na ang parehong mga CEO. Pagpapatuloy ng aking ama, ang kanyang boses ay walang anumang init. Nabahala sila nang marinig ang tungkol sa personal na pag-uugali ni Daniel at ang potensyal nitong magbigay ng masamang imahe sa kanilang mga brand. Dahil sa kanyang tungkulin bilang isang kinatawan, parehong mga kontrata ay tinatapos na for convenience. Epektibo agad. Ang mga email notification ay ipapadala ng 9 a.m. Eastern. Napasinghap ako. Brutal. Parang operasyon. At isinagawa mula sa libu-libong milya ang layo sa gitna ng gabi. Bukod dito, patuloy ni Roberto. Ang lease sa kanyang opisina sa Midtown ay hawak ng isang Manuel Real Estate Trust. Ang property management company ay inutusan na mag-serve ng notice of lease termination dahil sa paglabag sa mga morality clause. Magkakaroon siya ng 30 araw para lumikas. Si Ben ay tumatango, isang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Sa pagputol ng kanyang mga income stream at pag-freeze ng kanyang personal na access sa liquidity pagsapit ng umaga, mararamdaman niya ang isang malaking epekto. Ayokong maramdaman niya lang ang isang epekto. Ben, sabi ng aking ama, at ang yelo sa kanyang boses ay maaaring mag-freeze sa buong silid. Gusto kong maramdaman niya ang isang bisyo. Higpitan mo. Catherine, nakikinig ka ba? Opo, Daddy. Ito ang unang hakbang. Magpapanik siya. Magagalit siya. May mga sasabihin siya. May mga susubukan. Huwag kang makikipag-ugnayan. Ikaw ay isang black hole. Wala kang ibibigay sa kanya. Si Ben at ang kanyang team ang iyong boses. Ang iyong kalasag. Alagaan mo ang aking apo. Hayaan mo kaming humawak sa iba pa. Naiintindihan. Naiintindihan. Natapos ang tawag. Ang katahimikan na sumunod ay puno ng tensyon. Tumingin sa akin si Ben. Hindi siya nagbibiro, Catherine. Kailangan mong maging handa para sa susunod na mangyayari. Hindi lang makakatanggap si Daniel ng text tungkol sa isang frozen na account at basta na lang aalis. Pupunta siya rito at magagalit siya. Na parang hudyat, nag-vibrate muli ang aking telepono. Hindi isang tawag sa pagkakataong ito, isang text. Nasa labas ako ng building. Hindi gumagana ang key fob ko. Anong nangyayari, Catherine? Papasukin mo ako ngayon. Pagkatapos ay tumunog ang intercom mula sa lobby ng gusali. Isang malupit at mapilit na tunog. Lahat kami ay tumingin sa panel. Lumapit si Ben dito. Huwag kang magsalita. Utos niya sa akin. Pinindot niya ang button. Sino po sila? Ang boses ni Daniel, nagkakarayom sa static at galit, ay sumabog sa silid. Sino to? Nasaan si Catherine? Catherine, buksan mo ang pinto. Ayaw akong paakyatin ng doorman at patay ang fob ko. Anong klaseng laro ba to? Mr. Padilla, sabi ni Ben. Ang kanyang boses ay isang modelo ng kalmado at propesyonal na neutralidad. Ito si Benjamin Reyes, ng Reyes Thorne Associates. Kinakatawan si Catherine Bernardo. Pinapayuhan kita na huwag mong tangkaing pumasok sa tirahang ito, sa oras na ito. Mayroong isang natigilang katahimikan mula sa intercom. Pagkatapos ay isang hindi makapaniwalang, halos hysterical na tawa. Ibigay mo sa telepono si Catherine ngayon din. Kabaliwan to. Ikinalulungkot ko. Hindi ko magagawa iyon. Mr. Padilla, ikaw ay naserve na sa pamamagitan ng digital delivery sa iyong telepono at email ng ilang legal na dokumento, kabilang ang isang temporary order of protection na nag-uutos sa iyo na manatiling hindi bababa sa 500 talampakan ang layo mula kay Miss Bernardo at sa menor de edad na anak, si Lucio Manuel Padilla, at nagbibigay sa kanya ng exclusive use of the marital residence. Anumang pagtatangkang makipag-ugnayan o pumasok ay isang paglabag sa utos ng korte. Mariin kong iminumungkahi na suriin mo ang mga dokumento at makipag-ugnayan sa iyong sariling legal counsel. Isa pang katahimikan. Iba ito. Mas makapal. Mas mapanganib. Nang bumalik ang boses ni Daniel. Mas mababa ito.
Tumutulo. Sa kamandag. Tinrider niyo ako. Ikaw at ang P. Tangyan at ang P. Tanyang ama. Sa tingin niyo kaya niyo akong i-lock out sa sarili kong bahay kasama ang anak ko. Kukunin ko ang lisensya mo, Reyes. Susunugin ko ang lahat. Hayaan mo akong makausap ang asawa ko. Ang boses ni Ben ay hindi nagbago. Ang iyong access sa mga joint financial account ay sinuspinde na rin habang hinihintay ang isang buong audit dahil sa mga alalahanin tungkol sa commingling at potensyal na maling paggamit ng mga marital asset. Muli, pinapayuhan kita na humanap ng legal na representasyon. Ang mga susunod na komunikasyon ay dapat idirekta sa aking opisina. Magandang gabi, Mr. Padilla. Binitawan ni Ben ang intercom button. Pinutol ang simula ng isang agos ng hindi maintindihang mga sigaw. Muling tumahimik ang silid. Ang alingawngaw ng galit ni Daniel ay tila nanatili sa hangin. Ang puso ko ay kumakabog sa aking mga tadyang. Hindi ko pa siya narinig na ganoon kailanman. Nagsimulang tumunog muli ang aking telepono. Daniel. Pagkatapos ay muli at muli. Tumingin si Ben kay David. Nasa posisyon na ba ang process server? Tiningnan ni David ang kanyang telepono. Oo, nasa lobby siya. Isi-serve niya ang mga hard copy sa sandaling tumalikod si Mr. Padilla mula sa intercom. Tumango si Ben, pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay lumambot, kahit kaunti. Dumaong na ang unang alon, Catherine. Nasa labas na siya ngayon. Lalala pa ito bago bumuti. Kailangan mong matulog. O subukan. Nandito kami. Mananatili si Clara sa guest room. Ang iba sa amin ay nasa labas lang sa hallway. Ang seguridad ng gusali ay ganap ng na-briefing. Hindi siya makakalapit sa iyo, kahit 15 palapag. Tumango lang ako, manhid. Naglakad ako pabalik sa silid tulugan sa mga nanginginig na binti. Si Lucho ay natutulog pa rin. Payapa. Walang kamalay-malay sa pagkubkob na nangyayari sa labas lamang ng kanyang pinto. Humiga ako sa kama. Nakasuot pa rin ang aking damit at tumitig sa kisame. Ang telepono sa nightstand ay sa wakas ay tumigil sa pagtunog. Isang minuto ang lumipas. Isang solong text ang pumasok. Ayokong tingnan, pero kailangan ko. Ang mensahe ay 2 salita lamang, ngunit pinakilabutan ako nito hanggang sa buto. Hindi ito isang pakiusap. Hindi ito isang paghingi ng tawad. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan mula sa isang lalaking biglang walang natira. Magsisisi ka. Ang katahimikan matapos mamatay ang intercom ay ganap, ngunit umuugong ito sa isang bagong uri ng tensyon. Ang shockwave ng huling singhal na banta ni Daniel. Magsisisi ka. Tila nanatili ito sa naka-aircon, nakatahimikan ng penthouse. Hindi lang ito galit. Ito ay isang pangako. Malamig at tahasan. Ang mukha ni Ben Reyes ay seryoso habang tumalikod siya mula sa intercom panel. Ayon sa inaasahan, bulong niya. Mas para sa sarili niya kaysa sa sinuman. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang profesional na maskara ay bumalik. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng babala. Ang galit ay predictable. Ang banta ay hindi. Sineseryoso natin ito. Clara, idagdag mo yan sa file. Idokumento ang eksaktong oras at ang mga salita mula sa intercom at sa text. David, abisuhan ng seguridad ng gusali na tumaas ang antas ng mga banta ni Mr. Padilla. Instruct sila na sa anumang pagkakataon ay hindi siya dapat bigyan ng access sa gusali, kahit sa lobby. At anumang pagtatangkang pilit na pumasok ay dapat magresulta sa isang agarang tawag sa 911. Banggitin ang aktibong order of protection at ang pagkakaroon ng isang sanggol. Sige, sabi ni David. Nagtatype na sa kanyang telepono. Catherine. Ang boses ni Ben ay nagpabalik sa akin mula sa gilid ng malamig na takot na gumagapang sa aking mga buto. Ang susunod na yugto ay magsisimula na ngayon. Habang nasa labas siya at nagkakagulo, nandito tayo at naghuhukay. Kailangan nating malaman ang lahat. Bawat password, bawat safe, bawat file. Ang kanyang laptop, kanyang desktop, anumang personal, na papel na itinago niya rito. Naghahanap tayo ng leverage, ng mga nakatagong asset, ng anumang magbibigay sa atin ng mas malinaw na larawan kung sino talaga ang kinakaharap natin. Tumango ako. Ang pagkamanhid ay humuhupa sa ilalim ng isang bugso ng adrenaline. Ang pagkilos ay mas mabuti kaysa sa takot. Ang kanyang opisina, ang den. Ang den ay ang santuwaryo ni Daniel, isang maskulinong silid ng madilim na kahoy at katad na may nangingibabaw na tanawin ng parke.
Palagi itong parang isang stage set kaysa sa isang tunay na silid. Isang lugar para sa kanya na gampanan ang papel ng isang matagumpay na mogul. Ngayon, habang pumapasok kami, parang isang crime scene. Ang team ni Ben ay kumilos ng may sanay na kahusayan. Si Clara, ang paralegal, ay kinunan ng litrato ang silid mula sa bawat anggulo bago hawakan ng anuman. Si David ay nagsusuot ng guwantes at dumiretso sa makinis na custom-built na desktop computer. Si Megan ay nakatuon sa filing cabinet, isang moderno at makinis na bagay na predictably nakalock. Password para sa computer? Tanong ni Ben. Hindi ko alam ang kanya. Pag-amin ko, isang pamumula ng hiya ang nagpainit sa aking mga pisngi. Palagi naming iginagalang ang digital privacy ng isa't isa. O kaya'y iyon ang akala ko. Hindi niya ito ibinigay sa akin. Walang problema, sabi ni David. Kumuha ng isang maliit na kakaibang hitsura na aparato mula sa kanyang briefcase at isinaksak ito sa computer. Image natin ang drive. Ang ating forensic techs ay kayang i-crack ito. Ngunit magsimula tayo sa kung ano ang maaari nating ma-access ng pisikal. Ang safe. Mayroong isang wall safe sa likod ng isang naka-frame na abstract painting. Alam ko ang kombinasyon. Ang petsa ng aming anibersaryo. Isang katotohanan na ngayon ay may mapait na kabalintunaan. Sinabi ko ito. Pinihit ni Ben ang dial at binuksan ang mabigat na pinto. Sa loob ay hindi mga tumpok ng pera o mga lihim na dokumento. Ito ay pangkaraniwan. Ang aming mga pasaporte, ang birth certificate ni Lucho, ang mga papel na kopya ng prenup, at ilang piraso ng aking magagandang alahas, at isang solong manipis na Manila folder. Kinuha ni Ben ang folder at inilagay ito sa mesa. Binuksan niya ito. Sa loob ay may mga financial statement, ngunit hindi mula sa aming mga joint account. Ang letterhead ay nagsasabing, Swiss One Private Bank, Zurich. Ang account ay nasa pangalan lamang ni Daniel. Ang pinakabagong statement, na may petsang 2 linggo na ang nakalipas, ay nagpakita ng balanse na higit sa 125,000. Napatigil ang aking hininga. Ano yan? Isang lihim na bank account, sabi ni Megan, sumisilip sa likod ni Ben. Hindi bihira sa mga ganitong sitwasyon. Isang rainy day fund o isang running away fund. Pero saan galing ang perang iyon? Tanong ko. Ang aking isip ay nagkakarera. Wala siyang ganyang kalaking liquidity. Ang kita ng kanyang firm ay katamtaman. Si Ben ay naglilipat na ng mga pahina. Mga transfer sa loob ng huling 18 buwan. Mas maliliit na halaga. 40,000, 75,000, 120,000. Galing sa. Sinundan niya ng isang linya gamit ang kanyang daliri. Mula sa joint BPI brokerage account. Yung sinabi mong may trading authority siya. Ang silid ay bahagyang umikot. Sumandal ako sa mesa. Ninakawan niya tayo. Ako. Legal na. Mula sa marital asset pool. Pagtatama ni Ben, ngunit ang kanyang boses ay matigas. Inililipat niya ang mga pondo. Malamang ay iniuulat ang mga trade bilang pagkalugi sa iyo habang inililipat ang kapital sa kanyang sariling offshore account. Klasiko, malinis, at isang direktang paglabag sa fiduciary duty na utang niya sa iyo sa loob ng kasal. Maganda ito, Catherine. Napakaganda. Inililipat tayo nito mula sa isang magulong hiwalayan patungo sa isang maipapakitang financial fraud. Sakto noon, si Megan ay nagbigay ng isang mahinang tunog ng tagumpay, ang filing cabinet. Ipinakita niya ang isang maliit na susi na nakuha niya mula sa guwang na base ng isang tropeo sa bookshelf. Isang sandali pa, ang drawer ay bumukas. Ito ay maayos na nakaayos. Mga tax return, mga lisensya ng negosyo para sa Padilla Strategies, at isang bungkos ng mga liham na tinalian ng isang laso, hindi mga sulat pang negosyo. Sulat kamay sa makapal at mabangong stationery. Tumingin si Megan kay Ben, na tumango. Kinalas niya ang laso at sinuri ang una. Ang kanyang mga kilay ay tumaas. Catherine, dapat mong makita ito. Ang liham ay isang mabulaklak na deklarasyon ng pag-ibig at pananabik. Mga pariralang tulad ng ang ating oras sa Boracay ay mahiwaga. At hindi na ako makapaghintay hanggang sa ikaw ay malaya na ay lumundag mula sa pahina. Ito ay nilagdaan. Lahat ng aking pagmamahal. S. Isang malamig na bato ang tumahan sa aking tiyan. Boracay. Nagpunta si Daniel sa isang business development conference. Sa Boracay, 4 na buwan na ang nakalipas.
5 araw siyang nawala. Mayroon pa, sabi ni Megan ng tahimik, inaabot sa akin ang isa pa. Ito ay nakatype, isang printout ng email. Ang subject line ay ang ating kinabukasan. Mula ito kay Daniel. Ang tono ay nakakagulat na pamilyar, malapit. Hindi maghihinala ang matanda. Masyado siyang abala sa sanggol at sa kanyang maliit na kumpanya. Sa oras na malaman niya kung ano ang nangyayari, matagal na tayong wala at ang pera ng mga Manuel ay atin ng matatamasa. Maghintay ka lang, mahal ko. Ang mga huling hakbang ay isinasagawa na. Ang aking kamay ay nanginginig ng husto na umalingaw-ngaw ang papel. Lumabo ang mga salita. Ang matanda. Aking ama. Siya. Ako. Ang pera namin. Isang alon ng pagduduwal, matalim at maasim, ang umakyat sa aking lalamunan. Hindi lang ito pagiging makasarili. Hindi lang ito isang lalaking nagkakaroon ng midlife crisis dahil sa isang plato ng scallops. Ito ay isang kalkulado at pangmatagalang plano. Isang panloloko. Ako ay isang target. Si Lucio ay, isang hostage. Isang prop. Kailangan nating kilalanin si S, sabi ni Ben. Ang kanyang boses ay pumutol sa ugong sa aking mga tainga. David, tawagan mo ang ating investigador. Suriin ang kanyang mga phone record. Isusubpina natin sila. Credit card statements. Mga talaan ng paglalakbay sa nakalipas na 2 taon. Gusto kong malaman kung sino siya, kung saan siya nakatira. Lahat. Lumabas ako ng den. Nangangailangan ng hangin. Nangangailangan na malayo sa pisikal na katibayan ng aking sariling monumental na katangahan. Natagpuan ko ang aking sarili sa nursery, nakakapit sa gilid ng kuna ni Lucio. Natutulog pa rin siya, ang kanyang perpektong mukha ay payapa. Ipinasok ko ang mandaragit na ito sa kanyang buhay. Binigyan ko siya ng isang anak para gamitin bilang isang pawn. Nag-vibrate ang aking telepono. Si Sofia, ang aking matalik na kaibigan. Ang aking co-founder sa EtherTech. Ang nag-iisang tao, bukod sa aking pamilya, na hindi kailanman nagustuhan si Daniel. Tinitigan ko ang kanyang pangalan. Ang pagkakasala at isang desperadong pangangailangan para sa aliw ay naglalaban sa loob ko. Sinagot ko, Catherine, oh my God, okay ka lang ba? Narinig ko lang. Tumawag ang paralegal ni Ben Reyes sa assistant ko para i-verify ang iyong kinaroroonan para sa ilang legal na filing. Anong nangyayari? Nasaan si Daniel? Kanina pa kita tinatawagan. Ang kanyang boses, puno ng tunay na pagkataranta at pag-aalala, ang huling bitak sa dam. Isang pigil na hikbi ang kumawala sa akin. Sofia. Iniwan niya ako. Sa ospital, kinuha niya ang kotse ko at nag-dinner kasama ang mga magulang niya. Kinailangan kong mag-taxi pa uwi, kasama si Lucio. Mayroong isang sandali ng natigilang katahimikan, sa kabilang linya. Pagkatapos, seryoso ka ba? Yung walang kwentang narcissistic na yon. Papatayin ko siya. Nasaan siya? Sumpaman. Catherine. Wala siya rito. Putol ko. Pinupunasan ang aking mukha ng isang mabangis na kamay. Nandito si Ben Reyes at isang team ng mga abogado. At, Sofia, mas malala pa. Sobrang lala. Nagnanakaw siya ng pera. Mayroon siyang lihim na bank account. At may mga sulat mula sa isang babae. Pinaplano niyang iwan ako. Pinaplano niyang kunin ang pera at umalis. Ang kabilang linya ay tahimik ng napakatagal na akala ko ay naputol na ang tawag. Catherine. Ang boses ni Sofia ay mababa. Nakamamatay na seryoso. Makinig ka sa akin. May kailangan akong sabihin sa iyo. Dapat sinabi ko na. Sa iyo ito, ilang buwan na ang nakalipas. Sa baby shower. Nakita ko siya sa hallway malapit sa banyo. Nasa telepono siya. Akala niya mag-isa lang siya. Sinasabi niya. Huwag kang mag-alala. Kapag nandito na ang sanggol at secured na ang mana, mapapabilis na natin to. Sobrang tiwala niya. Halos kaawa-awa. Akala ko mali ang narinig ko. O tungkol sa isang business deal, ang pinag-uusapan niya. Ayokong guluhin ka, lalo na't buntis na buntis ka, at sobrang saya. Kinumbinsi ko ang sarili ko, na paranoid lang ako. Oh, Catherine, sobrang sorry ako. Ang kanyang mga salita ay isa pang saksak ng kutsilyo. Kaawa-awa, ang mana, ang pera ng aking ama. Lahat ay nag-ugnay-ugnay.
na may isang nakakasuka na katiyakan. Pinoprotektahan ng prenup ang aking mga ari-arian bago ang kasal, ngunit hindi ang mga mamanahin sa hinaharap. Sa isang anak, ang kanyang posisyon, ang kanyang pag-angkin, ay magiging mas malakas. Ito ay laging tungkol sa pera, sa buhay, sa pangalan ng mga Manuel. Ako lang ang sasakyan. Hindi mo kasalanan. Narinig ko ang sarili kong nagsasabi. Ang aking boses ay kakaibang kalmado ngayon, guwang dahil sa katotohanan. Kasalanan ko. Ayokong makita. Huwag na huwag mong sasabihin yan, sigaw ni Sofia. Kasalanan niya ito. 100%. Anong gagawin mo kung ano ang sinabi ng ama ko? Sagot ko, nakatingin kay Lucio. Pababagsakin ko siya sa lahat ng paraan na maaaring maging bangkarote ang isang tao. Pinatay ko ang telepono. Isang bagong bakal na determinasyon ang tumitigas sa loob ko. Naroon pa rin ang pighati, isang sariwang bukas na sugat, ngunit sinusunog ito ng galit. Bumalik ako sa den. Nakahanap sila ng mas maraming credit card statement na nagpapakita ng regular na mamahaling hapunan sa mga pribadong restaurant, mga hapunan na hindi ko kailanman dinaluhan. Mga singil sa hotel sa Tagaytay, tuwing weekend, na sinabi niyang nagtatrabaho siya. Isang hiwalay na lihim na telepono na nakatago sa isang kahon ng mga lumang alaala mula sa kolehiyo. Nasa telepono si Ben, kasama ang aking ama, ina-update siya. Narinig ko ang mga piraso. Swiss account, mahigit 800,000. Ebidensya ng isang matagal na relasyon. Potensyal na kasabwat. Malinaw na panlolo ko sa pananalapi. Hawak natin ang smoking gun na sulat. Lumapit ako sa bintana, nakatingin sa labas sa syudad. Sa kung saang lugar dyan, si Daniel ay nakaupo sa isang silid ng hotel o marahil sa silid ng hotel ng kanyang mga magulang. Walang pera, naka-lockout at kumukulo sa galit. Akala niya ay nakikipaglaban siya para sa kanyang dignidad, para sa kanyang anak, para sa kanyang patas na bahagi. Wala siyang ideya na alam na namin ngayon na nakikipaglaban siya para protektahan ng isang panloloko. Nagtayo siya ng isang bahay ng mga baraha at binuksan lang namin ang lahat ng mga bintana. Tinapos ni Ben ang kanyang tawag at tumayo sa tabi ko. Ang iyong ama ay motivated, sabi niya ng tuyo. Ang pressure sa profesional na buhay ni Daniel ay magiging walang humpay. Pagsapit ng bukas, wala na siyang kita, walang opisina, at ang kanyang reputasyon ay wasak, kasama pa ang financial freeze at ang ebidensya na kinakalap natin dito. Huminto siya. Magiging desperado siya, Catherine. Ang babae, ang mga banta, ang mga desperadong tao ay gumagawa ng mga irrational na bagay. Ang order of protection ay mahalaga. Hindi mo siya maaaring makita sa anumang pagkakataon kahit para lang makipag-usap. Ayoko siyang kausapin, sabi ko. At seryoso ako. Ang lalaking akala ko'y minahal ko ay hindi umiral. Siya ay isang karakter, isang pagganap. Ang tunay na Daniel Padilla ay isang estranghero at isang makamandag. Gusto ko lang siyang mawala. Makararating tayo dyan, sabi ni Ben. Ngunit ang landas ay hindi magiging maganda. Ang mga sulat, ang mga email. Kakailanganin nating gamitin ang mga iyon sa korte, sa press, kung kinakailangan. Magiging pangit ito. Kailangan mong maging handa para doon. Naisip ko ang mga sulat. Sobrang tiwala niya. Halos kaawa-awa. Naisip ko ang boses ni Sofia, puno ng pagsisisi. Naisip ko si Daniel, na pinipili ang scallops, kaysa sa kanyang anak. Lumingon ako kay Ben. Ang aking mukha ay determinado. Hayaan mong maging pangit, sabi ko. Ang aking boses ay tahimik ngunit malinaw sa tahimik at wasak na silid. Siya ang nagsimula ng digmaang ito. Tatapusin ko ito. At hindi ko siya iiwanan ng kahit isang baraha. Ang 3 araw kasunod ng gabi ng legal na blitz ay isang pag-aaral sa kontroladong kaguluhan. Ang aking apartment ay nanatiling isang kuta at isang command center. Si Ben, o isa sa kanyang mga kasamahan, ay laging naroroon. Isang palaging seryosong paalala ng digmaang isinasagawa. Si Lucio ang aking tanging angkla sa isang bagay na kahawig ng normalidad. Ang kanyang schedule ng pagpapakain, ang kanyang maliliit at mapilit na mga iyak, ang umaapaw na pangangailangan na alagaan siya ang tanging mga bagay na maaaring pansamantalang tumagos sa ulap ng galit at estratehikong pagpaplano. Nagsimulang mag-react ang mundo sa labas. Ang mga unang hakbang ng aking ama ay napakabisa. Ang balita tungkol sa consulting firm ni Daniel, na nawalan ng 2 pangunahing kliyente, at ng lease ng opisina nito,
ay masyadong masarap para manatiling tahimik sa maliit na mundo ng negosyo sa Maynila. Naglabas ang isang business newspaper ng isang maliit, ngunit brutal na piraso. Padilla Strategies. Naiwan sa ere. Pag-alis ng kliyente, pagpapaalis. Sumunod sa personal na problema ng CEO. Ang artikulo ay malabo sa mga detalye. Binabanggit lamang ang mga alalahanin sa reputasyon, ngunit malinaw ang implikasyon. Sa mundo ng high-stakes consulting, ang reputasyon ang tanging pera, at ang kay Daniel ay wala ng halaga. Ang aking telepono, na nakatakdang payagan lamang ang mga tawag mula sa isang pre-approved na listahan, ay patuloy na nag-vibrate sa mga notification mula sa aking publicist, si Jessica. Ang mga chismis ay kumakalat, at pangit ang mga ito. Ang narrative na sinusubukang ikalat ni Daniel ay nagsisimulang lumabas sa pamamagitan ng mga gossip columnist at mga blog na nakikiramay sa underdog story. Ang masipag na self-made man na dinudurog ng kanyang bilyonaryong asawa at ng malupit nitong ama. Nakita ko ang mga headline, tagapagmana ng Manuel, pinutol ang asawa, matapos manganak, at labanan ng mga dinastiya. Kanino mapupunta ang sanggol? Ginagawa kanilang Ice Queen Catherine. Sabi ni Jessica sa isang secure video call. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang postpartum hormone card. Ang archetype ng mapaghiganting babae. Mabenta ito sa ilang mga grupo. Kailangan nating maunahan ito. Ang pananahimik ay binibigyang kahulugan bilang pagkakasala o kahit man lang malamig na kalkulasyon. Si Ben, na nakikinig, ay nagkadikit ng kanyang mga daliri. Mayroon tayong ebidensya ng financial malfeasance, ang lihim na account, ang mga inilipat na pondo. Maaari tayong maglabas ng isang pahayag at pumasok sa isang he said, she said na labanan sa press. Kontra ni Jessica. Komplikado iyon. Nakakainip. At sa totoo lang, pareho kayong magmumukhang masama. Ang simpatya ng publiko ay nasa relatable na narrative. Isang bagong ina na inabandona sa ospital. Iyon ay relatable. Isang pagtatalo sa isang Swiss bank account. Iyon ay problema ng mga mayayaman. Nagdudulot ito ng sama ng loob, hindi simpatya. Tumingin ako mula sa legal na pragmatismo ni Ben hanggang sa PR calculus ni Jessica. Pagod na akong maging isang piyesa sa kanilang chessboard. Ang hungkag at galit na katahimikan na nanahan sa akin ay humihingi ng aksyon. Isang malinaw at tiyak na pahayag. Paano kung magbigay ako ng isang panayam? Sabi ko, pumutol sa kanilang debate. Pareho silang napatingin sa akin. Catherine, iyan ay lubhang hindi ipinapayo. Agad na sinabi ni Ben. Anumang sasabihin mo ay maaaring at gagamitin sa mga paglilitis sa custody at diborsyo. Susuriin ng abogado ni Daniel ang bawat salita, bawat emosyonal na tono. Hindi isang tell-all. Sabi ko, ang ideya ay nabubuo habang nagsasalita ako. Isang profile para sa isang business magazine. Hindi tungkol sa diborsyo, tungkol sa pagbabalik, tungkol sa pagiging isang bagong ina at isang CEO. Ang mga tanong ay tungkol sa EtherTech, tungkol sa hinaharap, tungkol sa pamumuno. At kapag hindi maiiwasan, ang tanong tungkol sa aking personal na buhay ay darating. Sasagutin ko ito ng isang beses, ng malinaw, sa aking mga tuntunin. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang CEO na sinusuri ang isang malaking kabiguan at nagpapatupad ng isang corrective action plan. Ang mga mata ni Jessica ay nagliwanag. Oh, gusto ko yan. Kinokontrol natin ang narrative, ang setting, ang publikasyon. I-frame natin ito bilang isang kwento ng katatagan, hindi pagiging biktima. Gagawin natin siyang hindi profesional, ang liability. Si Ben ay mukhang lubos na nag-aalinlangan. Ang panganib ay sa akin, pagtatapos ko para sa kanya. Nagsasalita na siya, Ben. Nagpipinta siya ng isang larawan. Hindi ako uupo sa bunker na ito at hahayaan siyang tukuyin kung sino ako. Ako ang magtutukoy sa aking sarili. Matapos ang isang mahaba at tensyonadong talakayan, nag-atubili si Ben na sumang-ayon. Sa kondisyon na siya at isang defamation specialist, mula sa kanyang kumpanya ay susuriin ang bawat tanong ng maaga at naroroon sa silid sa panahon ng panayam. Nagtrabaho si Jessica. Sa loob ng ilang oras, mayroon na siyang alok mula sa isang sikat na business magazine. Gusto nila ng isang eksklusibo, Catherine Bernardo, sa pagiging ina, metaverse, at pamamahala sa hindi inaasahan. Perpekto. 2 araw ang lumipas.
Dumating sa aking apartment ang journalist na si Anna Petrova kasama ang isang photographer. Maingat naming inayos ang setting, hindi sa malamig at modernong sala, kundi sa maaraw na nursery. Nakasuot ako, hindi ng power suit, kundi ng mamahaling malambot na cashmere, isang bagong ina. Ngunit isa na may hindi maikakailang yaman at panlasa. Si Lucho, na sa kabutihang palad ay tulog, ay nagsilbing isang tahimik ngunit makapangyarihang prop. Nagsimula ang panayam. Nakatuon sa EtherTech, sa hinaharap ng immersive technology, sa pagiging isang babaeng founder, sa isang espasyong dominado ng mga lalaki. Nagsalita ako tungkol sa aming pinakabagong kondo, ang aming pananaw. Kalmado ako, sinusukat, ang larawan ng isang may kakayahang leader. Pagkatapos ng isang oras, bahagyang yumuko si Anna, ang kanyang boses ay lumambot. Catherine, nakita ng aming mga mambabasa, at ng buong mundo, ang mga headline. Ang iyong personal na buhay, ay biglang naging napakapubliko. Handa ka bang pag-usapan iyon? Paano mo binabalanse ang malalim na personal na transisyon na ito sa mga pampublikong hamon na iyong kinakaharap? Huminga ako ng malalim, tumingin sa natutulog na mukha ni Lucho. Pagkatapos ay bumalik kay Anna. Ang aking tingin ay matatag. Si Ben, na nakaupo sa isang sulok, ay nagbigay ng isang halos hindi mahahalata na tango. Ang balanse ay nagpapahiwatig ng isang matatag na estado. Nagsimula ako, ang aking boses ay malinaw at mababa. Ang nararanasan ko ay hindi balanse. Ito ay isang pangunahing recalibration. 3 araw pagkatapos kong ipanganak ang aking anak, pinili ng aking asawa na imaneho ang aking kotse sa isang 3 buwang pinakahihintay na hapunan sa Le Ciel Bleu, kasama ang kanyang mga magulang. Iniwan akong sumakay ng taxi, pauwi mula sa ospital kasama ang aming bagong silang. Hinayaan kong manatili ang pahayag, hubad, at walang palamuti. Hindi iyon isang pagkakamali sa paghatol, Ana. Iyon ay isang nagpapalinaw na sandali. Ito ay isang CEO na binigyan ng isang hindi maikakailang data point, na ang isang pangunahing partnership ay hindi lamang underperforming. Ito ay kumikilos sa direktang, pagalit na oposisyon sa pangunahing misyon ng organisasyon na sa kasong ito, ay ang kaligtasan at kapakanan ng aking anak. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Iyan ay isang napaka-analytical na paraan upang i-frame ang isang malalim na personal na pagkakanulo. Ito ang tanging paraan na alam ko kung paano ito i-frame ngayon, sabi ko. Dahan-dahang inaayos ang kumot ni Lucho. Kapag natuklasan mo na ang taong pinagkakatiwalaan mo ng husto ay sistematikong naglilipat ng mga mapagkukunan, kapag nakahanap ka ng ebidensya ng mga parallel na clandestine operations, ang iyong tungkulin ay hindi na sa nabigong partnership. Ang iyong tungkulin ay sa integridad ng enterprise at sa pinaka-vulnerable na mga stakeholder. Para sa akin, iyon ay si Lucho. Ang aking pangunahing tungkulin ngayon ay hindi bilang isang CEO o isang asawa. Ito ay bilang ina ni Lucho. At ang una, huli, at tanging utos ng isang ina ay protektahan ang kanyang anak mula sa lahat ng banta, kahit na ang mga nagmumula sa loob ng tahanan. Ang paglilipat ng mga mapagkukunan na iyong binanggit. May mga ulat ng mga frozen na account, ng legal na aksyon. Totoo ba na hinahangad mong ideklara ang iyong asawa, si Daniel Padilla, na sa kawalan ng mas magandang termino bangkarote? Ang tanong ni Ana ay isang tahimik na punyal. Sinalubong ko ang kanyang tingin ng hindi kumukurap. Hindi ko hinahangad na ideklara ang sinuman bilang anuman. Sinusundan ko ang mga katotohanan. At ang mga katotohanan ay humantong sa mga kinakailangang legal at pinansyal na pananggalang. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pananagutan. Kapag ang isang tao ay nagpakita sa pamamagitan ng aksyon na mas pinahahalagahan niya ang isang restaurant reservation kaysa sa kapakanan ng kanyang bagong panganak na asawa at sanggol na anak, kinukwestiyon nito ang kanyang paghatol, kanyang karakter, at ang kanyang fiduciary responsibility. Ang aking mga kasunod na aksyon ay upang isecure kung ano ang kinakailangan para sa kinabukasan ng aking anak. Kung paano pipiliin ni Mr. Padilla na pamahalaan ang kanyang sariling mga gawain, sa liwanag ng kanyang mga desisyon ay kanyang responsibilidad. Maaaring sabihin ng iba na malamig iyon, mahinang sabi ni Ana. Ano ang malamig? Sabi ko, ang aking boses ay bumaba sa isang halos bulong na nagpilit sa kanya na yumuko. Ay isang text message na nagnanais na sana naroon ako. Ipinadala mula sa isang mesa para sa 3 habang nakaupo ako sa likod ng isang taxi. Hawak ang aking 3 araw na anak na may mga tahi na nagbubuklod sa aking katawan.
hindi ako nagiging malamig. Nagiging malinaw ang aking mga mata, at makakatulog ako ng mahimbing dahil alam kong kalinawan, hindi kaguluhan, ang gumagabay sa kinabukasan ng aking anak. Natapos ang panayam hindi nagtagal. Nasabi ko na ang aking panig. Kumuha pa ng ilang larawan ang photographer sa akin kasama si Lucho. Ang imahe ng payapa at hindi matitinag na lakas. Ang epekto ay agaran. Inilabas online ang artikulo ng 6 a.m. kinabukasan. Pagsapit ng 7 a.m., walang tigil ang pagtunog ng telepono ng aking publicist. Pagsapit ng 1 a.m., ito ang pangunahing kwento sa bawat business at gossip site. Ang narrative ay bumaliktad ng tiyak at brutal. Ang aking mga salita, isang pangunahing partnership na kumikilo sa direktang, pagalit na oposisyon sa pangunahing misyon, ay sinipi sa lahat ng dako. Pinuri ako bilang isang bayani ng walang awang, maternal na lohika. Ginawa ng mga meme. Si Daniel ay pangkalahatang pinutakte bilang ang lotaryo ng Leciel Blow, ang deadbeat ng Rockwell. Ang aking telepono, na nasa restricted setting pa rin, ay umilaw sa isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Instinct ang nagtulak sa akin na i-reject ito. Isang minuto ang lumipas. Isang text ang pumasok mula sa parehong numero. Isang numero na nakilala ko na pag-aari ng ina ni Daniel, si Helen. Catherine. Si Helen ito. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pero kailangan itong matigil. Paano mo nagawa ito sa aming pamilya sa press? Kailangan nating mag-usap para sa kapakanan ni Lucho. Isang panibagong alon ng galit, nag-aalab at dalisay, ang bumuhos sa akin, ang kanilang pamilya. Para sa kapakanan ni Lucho, nag-type ako pabalik ng isang pangungusap. Ang aking mga daliri ay naninigas sa galit. Dapat pinalaki mo ng mas maayos ang iyong anak, Helen. Huwag mo na akong kontakin muli. Pagkatapos ay blinak ko ang numero. Ang sumunod na tawag ay mula kay Ben. Halos masaya ang tunog niya. Ang panayam ay isang masterstroke. 3 tawag na ang natanggap ko mula sa bagong abogado ni Daniel kaninang umaga. May abogado na siya. Tanong ko, isang kislap ng takot ang tumagos sa aking determinasyon. Isang bottom feeder na nagngangalang Mark Slovic. Humahawak ng mga magugulong high-profile na diborsyo para sa mga lalaking mas malaki ang ego kaysa sa pera. Puro yabang lang siya. Hinihingi na niya agad ang isang pag-uusap, mediation. Sinasabing nagsasagawa ka ng isang kampanya ng pinansyal at reputasyonal na pagwasak. Nagbabanta rin siyang pumunta sa press, kasama ang kanyang panig ng kuwento. Anong sinabi mo sa kanya? Sinabi ko sa kanya, ang aking kliyente ay walang dapat immediate sa isang lalaking inabandona siya postpartum at nasa ilalim ng investigasyon para sa financial fraud. Sinabi ko sa kanya na lahat ng komunikasyon ay maaaring idirekta sa patuloy na proseso ng discovery. At sinabi ko sa kanya na kung ang kanyang kliyente ay huminga man lang sa direksyon mo, hihiling kami ng isang full restraining order at magsasampa ng mga kasong criminal harassment. Huminto si Ben. Hindi niya iyon nagustuhan. Sabi niya, at quote ko, handa ang aking kliyente na lumaban ng marumi kung iyan ang gusto niya. Isang kilabot ang gumapang sa aking gulugod. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, sabi ni Ben, na wala ang kanyang maikling saya. Si Slovic ay ang uri ng abogado na dalubhasa sa pagkaladkad ng lahat sa putik. Aatakehin niya ang iyong karakter, ang iyong pagiging magulang, ang iyong estado ng pag-iisip. Susubukan niyang gamitin ang press laban sa iyo. Ang artikulo ay isang napakagandang preemptive strike. Ngunit hindi pa tapos ang digmaan. Maghahanap siya ng mga kahinaan. At Catherine, makakahanap siya ng isa. Anong kahinaan? Tanong ko. Ang aking isip ay nagkakarera. Ang lihim na account ay sa kanya. Ang relasyon ay sa kanya. Malakas ang buntong hininga ni Ben sa linya. Ikaw ay isang bagong ina. Kakadaan mo lang sa isang malaking trauma. Ikaw ang anak ng isa sa pinakamakapangyarihan. At sasabihin ng iba pinakamalupit na tao sa bansa. Susubukan ni Slovic na ipinta ka bilang unstable. Bilang isang papet ng iyong ama, bilang isang taong hindi karapat-dapat para sa sole custody, ginagamit ang iyong yaman at pribilehiyo bilang isang sandata upang ilayo ang isang mapagmahal na ama. Sasabihin niya na ang pagkakamali ni Daniel ay iyon lang. Isang pagkakamali na pinalaki ng isang mapaghiganting asawa at ng kanyang mapang-aping ama. Ang ideya ay napaka-monstruoso. Napaka-perpektong baluktot na ninakaw nito ang aking hininga. Iniwan niya ako sa ospital, bulong ko.
Ang mga salita ay isang sirang plaka ng katotohanan sa aking isip. At sasabihin niya na nag-ayos siya ng isang grab car, na ito ay isang hindi pagkakaunawaan, na ikaw ay hormonal at nag-overreact, at na ginamit mo at ng iyong ama ang sandaling iyon upang maglunsad ng isang hindi katimbang at malupit na pag-atake, upang alisin siya sa buhay ng kanyang anak at sirain siya magpakailanman. Seryosong sabi ni Ben. Ito ay isang narrative, Catherine. Isang mali, ngunit isang nakakakumbinsi para sa ilan. Nasa atin ang mga katotohanan, ngunit sa korte at sa press, ang mga narrative ay maaaring maging kasing lakas ng mga katotohanan. Ang susunod na hakbang ay sa kanya, at sa isang abogadong tulad ni Slovic, magiging pangit ito. Maging handa ka. Tinapos ko ang tawag at lumakad papunta sa bintana. Ang syudad ay kumikinang sa ibaba, walang pakialam. Inilabas ko na ang pinakamalakas kong baraha, at perpekto itong tumama. Ngunit tama si Ben. Ipinakita ko lang ang aking lakas. Ngayon si Daniel, naisukol, walang pera at desperado, na may isang abogadong lumalaban sa putikan, ay maghahanap ng anumang paraan para gumanti. Ang kalmado at kontroladong CEO na ipinakita ko sa panayam ay malapit ng masubok sa mga paraang hindi ko pa maisip. Ang pagkukunwari ng kabutihang loob ay malapit ng mabasag ng tuluyan. Ang resulta ng artikulo ay isang tsunami ng opinyon ng publiko, at inanod nito ang reputasyon ni Daniel sa dagat. Walang iniiwan kundi mga wasak. Sa loob ng 3 araw, isang kakaiba at tensyonadong katahimikan ang bumalot sa aking buhay. Ang legal na makinarya ay patuloy na gumiling, ngunit ang pampublikong palabas ay pansamantalang naubos. Ako si Catherine, ang hindi masisira, ang CEO na ina na ginawang isang masterclass sa crisis management ang pagkakanulo. Ang aking mga tagasunod sa Instagram ay dumami. Bumaha ang mga sumusuportang email sa PR department ng Ether. Pakiramdam ko ay tagumpay. Ang katahimikan mula sa kampo ni Daniel ang pinakanakakabahala. Binalaan ako ni Ben na ito ang katahimikan bago ang bagyo. Si Slovic ay isang basagulero, sabi niya. Hindi siya lumalaban sa korte. Lumalaban siya sa eskinita sa likod nito. Ang katahimikan ay nangangahulugang naghuhukay siya. Nangangahulugang naghahanap siya ng batong ibabato. Ang unang bato ay dumating hindi sa pamamagitan ng mga legal na paraan, kundi sa gitna ng gabi. 2:17 a.m. Katatapos lang pakainin si Lucho at papatulog na muli. Ang aking telepono sa nightstand ay umilaw sa isang email notification. Ang nagpadala ay isang anonymous na naka-encrypt na address. Ang subject line ay walang laman. Ang katawan ay naglalaman lamang ng isang link sa isang pribado at protektado ng password na file sharing service at isang 4 na digit na code. Isang malamig na daliri ng takot ang gumuhit sa aking gulugod. Alam ko na may katiyakan na nagpakulo sa aking tiyan. Nagaling ito kay Daniel. Ito na ang kanyang estilo ngayon. Lihim, nagbabanta. Hindi ko dapat buksan. Bawat makatwirang bahagi ng aking utak, bawat utos mula kay Ben, ay sumisigaw sa akin na huwag pansinin. Nai-forward ito sa digital forensics team. Ngunit isang mas madilim, mas visceral na kuryosidad, na may halong pangangailangan na harapin ang anumang ibinabato niya sa akin ang nanaig. Inilagay ko ang code. Isang video file ang nagsimulang mag-play. Ang kuha ay malabo, malinaw na kinunan sa isang telepono, at nanginginig. Ito ay isang eksena mula sa isang party. Ang aking 30 kaarawan mahigit 1 taon na ang nakalipas sa isang rooftop bar. Ang kamera ay gumalaw sa mga nagtatawa ng mukha. Pagkatapos ay nag-zoom in sa akin. May hawak akong champagne flute. Ang aking ulo ay nakatingala sa pagtawa. Mukha akong masaya. Pagkatapos ay nahuli ako ng kamera na bahagyang natumba sa isang matangkad at gwapong lalaki, si Alex Roststone, isang venture capitalist na naging maagang investor sa Ether. Nahawakan niya ang aking siko. Inaalalayan ako. Nagkangitian kami. Tumagal ito ng 2 segundo. Sa konteksto ng masaya at siksikang party, wala itong ibig sabihin. Ngunit ang video ay na-edit. Inulit nito ang 2 segundong sandali ng 3 beses sa slow motion. Pagkatapos ay lumipat ito sa isa pang clip mula sa ilang buwan ang lumipas. Kami ni Alex ay sabay na lumabas ng mga opisina ng Ether, malalim sa pag-uusap, kinunan mula sa isang long lens. Naglalakad kami papunta sa isang naghihintay na sasakyan, isang town car na ginagamit ko para sa mga meeting. Natapos ang video. Pagkatapos ay lumitaw ang teksto sa screen. Puting mga titik laban sa isang itim na background. Isang mapagmahal na asawa.
Isang debotong ina, o isang ipokrita na hindi mapigilan ang kanyang mga kamay sa kanyang mga investor? Gaano na katagal ito nangyayari, Catherine? Akin ba talaga ang anak natin? Marami pa akong hawak. Mag-usap tayo, o makikita ng buong mundo ang lahat. D. Ang silid ay umikot. Pagduduwal, mainit at agaran, ang umakyat sa aking lalamunan. Ito ay isang kasinungalingan. Isang grotesko at malisyosong kasinungalingan. Kumuha siya ng ilang mga inosente at ganap na maipapaliwanag na sandali at ginawa itong isang narrative ng pagtataksil, ng paternity fraud. Ito ang pinakaluma at pinakamaruming laro, idinisenyo upang magdulot ng pinakamataas na pinsala at magtanim ng pagdududa. Akin ba talaga ang anak natin? Ang kalupitan nito, na hindi lang sa akin nakatutok kundi pati na rin kay Lucio, sa mismong katotohanan ng kanyang pag-iral, ang nag-alis ng hangin sa aking mga baga. Hindi ko na-forward ang email. Tinawagan ko si Ben ng 2:30 ng umaga. Sumagot siya sa unang ring. Catherine, anong problema? Nagpadala siya sa akin ng isang video. Sabi ko, ang aking boses ay isang manipis at pilit na kawad. Inilarawan ko ito. Binasa ko ang text. Ang tugon ni Ben ay isang matinding mura. Iyan ang signature ni Slovic. Maghasik ng sapat na putik, mayroong mananatili. Ito ay isang preemptive strike. Sinusubukan kanyang guluhin para magkamali ka o para pilitin ang isang settlement kung saan makakakuha siya ng isang bagay bago niya ilabas ang ebidensyang ito. Huwag kang tumugon. Huwag mong kilalanin. Ipadala mo sa akin ang link at ang code ngayon. Ipasusuri natin ito. Kukuha tayo ng subpoena para sa kanyang mga digital record at patutunayan na gawa-gawa niya ito. Ben, siya. Kinukwestiyon niya ang pagiging ama niya kay Lucio. Bulong ko. Ang takot ay sa wakas, ay tumagos sa aking pagkabigla, at ipapako natin siya para diyan. Singhal ni Ben, isang bihirang pagkawala ng composure. Hihilingin natin agad ang isang paternity test. Isusubo natin ang mga resulta sa kanyang lalamunan sa korte. Ngunit, Catherine, makinig ka sa akin. Ganitong hitsura ng desperasyon. Ito ay isang lalaking walang mga katotohanan, walang pera, at walang leverage na sinusubukang lumikha ng ilan. Mas mababa pa ang ginagawa niya kaysa sa inaasahan ko. Hindi ka maaaring makipag-ugnayan. Dapat kang maging isang pader. Sinubukan kong maging isang pader, ngunit patuloy ang pagdating ng mga bato. Sa sumunod na 48 oras, nagpatuloy ang mga anonymous na email. Mga malabong larawan ko na nanananghalian kasama ang aking abogado na may caption. Pinaplano ang iyong susunod na hakbang kasama ang iyong attack dog. Mga lumang out-of-context na quote mula sa mga kaibigan sa kolehiyo, na ibinigay sa mga tabloid tungkol sa aking wild streak at walang awang. Ambisyon. Isang pakete ang dumating sa opisina ng aking ama, na naglalaman ng mga printout ng aking mga email kay Alex Roston, tungkol sa mga funding round, ganap na propesyonal, ngunit naka-highlight sa dilaw para magmukhang kahina-hinala. Ang pressure ay isang palaging pumipiga na bisyo. Napapatalon ako sa bawat notification. Hindi na ako makatulog. Pinapanood ang baby monitor, na may paranoid na intensidad. Iniisip na si Daniel ay umaakyat sa gusali. Sinusuhulan ng isang staff. Ang Catherine, ang hindi masisira na persona na ipinakita ko sa panayam, ay parang isang marupok na kabibe, na bibitak sa ilalim ng patuloy na hindi nakikitang pag-atake. Dumating si Ben isang hapon. Ang kanyang mukha ay mas seryoso kaysa karaniwan. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang malaki at tahimik na lalaki na nakasuot ng suit na hindi gaanong nakatago ang kanyang matipunong pangangatawan. Catherine, ito si Marcus Thorne, dating Secret Service. Siya ang namamahala sa executive protection para sa Manuel Holdings. Gagawa siya ng isang security assessment. Si Marcus ay nagbigay ng isang maikling tango. Ma'am, batay sa pagtaas ng tono at sa mga ipinahihiwatig na banta sa mga komunikasyon mula kay Mr. Padilla, pinahintulutan ni Mr. Manuel at Mr. Reyes ang isang upgrade sa iyong personal na seguridad. Ang seguridad ng gusali ay mahusay, ngunit ito ay idinisenyo para sa privacy, hindi para sa isang targeted na banta. Inirerekomenda ko ang isang dedikadong ahente na nakadestino sa gusali 24/47. Inirerekomenda ko rin na ikaw at ang iyong anak ay isaalang-alang ang paglipat sa isang mas ligtas at hindi gaanong predictable na lokasyon sa malapit na hinaharap. Lumipat? Ulit ko, isang kislap ng pagre-rebelde ang pumutol sa takot.
Ibig mong sabihin, tatakbo ako mula sa sarili kong bahay? Hindi. Hinding-hindi. Hindi ko siya hahayaang takutin ako. Hindi ito tungkol sa pagiging takot, Catherine. Sabat ni Ben, ang kanyang boses ay matatag. Ito ay tungkol sa pagiging matalino. Ang penthouse na ito ay isang kilalang lugar. Ang iyong mga routine ay pinapanood. Alam niya kung nasaan ka bawat minuto. Ang sinasabi ni Marcos ay ang pagsira sa pattern. Inalok ng iyong ama ang estate sa Tagaytay. Ang perimeter security doon ay ibang antas. Ito ay pribado. Ito ay malawak. At hindi ito isang lokasyon na pamilyar kay Daniel. Ang estate, halos matawa ako. Ngunit lumabas ito bilang isang pigil na tunog. So, dapat akong magtago sa kastilyo ng aking ama? Iyon mismo ang narrative na sinusubukang buuin ng abogado ni Daniel. Na ako ay isang puppet. Na hindi ako may kakayahan. Na kailangan ko si Daddy para itago ako. Nagmumukha akong mahina. Nagmumukha akong unstable. Nagmumukha kang buhay. Tumaas ang boses ni Ben. Catherine, tingnan mo ang mga email. Ang lalaki ay wala sa sarili. Ipinapahiwatig niya ang paternity fraud. Sinusundan niya ang iyong mga kilos. Wala na siyang mawawala. Ang mga desperadong tao ay mapanganib. Hindi na ito isang PR battle. Ito ay isang physical security assessment. Hindi ito iminumungkahi ng iyong ama para kontrolin ka. Iminumungkahi niya ito dahil natatakot siya para sa iyo at para sa kanyang apo. Ang hilaw na takot sa mga mata ni Ben, na karaniwang maingat na nakamaskara, ay mas tumama sa akin kaysa sa alinman sa mga banta ni Daniel. Tumingin ako kay Marcos, na ang ekspresyon ay neutral, ngunit ang kanyang tingin ay matalim. Sinusuri ang bawat bintana, bawat pinto. Totoo ito, nagbago na ang laro. Kailangan kong mag-isip, sabi ko. Ang aking pagsuway ay gumuho sa isang alon ng matinding pagod. Kinagabihan, pagkatapos makumpleto ni Marcos ang kanyang assessment at maglagay ng isang discreet, ngunit hindi maikakailang bantay sa hallway, tumunog ang aking telepono. Ang aking ina, si Eleanor. Halos hindi ko sinagot. Hindi ko na kayang tiisin ang isa pang sermon, isa pang dosis ng praktikal at walang awang lohika ng mga Manuel. Ngunit sinagot ko. Hi, Mom. Catherine, darling. Ang kanyang boses ay kalmado, isang makinis at malamig na balsamo, pagkatapos ng kaguluhan ng araw. Nakausap ko na si Ben, at ang iyong ama. Hindi ako tumatawag para sabihin sa iyo kung ano ang gagawin. Nagulat ako. Hindi? Hindi. Tumatawag ako para magtanong sa iyo. Ano ang iyong pangunahing layunin ngayon? Hindi bilang anak ni Roberto Manuel, hindi bilang CEO ng Ether. Bilang ina ni Lucho, ano ang isang bagay na hindi negotiable? Ang sagot ay agad na lumabas mula sa isang lugar na mas malalim kaysa sa pride, mas malalim kaysa sa estratehiya, ang panatilihin siyang ligtas. Eksakto, sabi niya. Ngayon, ang pananatili sa apartment na iyon sa puso ng Maynila, kung saan alam ng isang desperado at mapaghiganting lalaki kung paano ka eksaktong mahanap, iyon ba ang pinakamahusay na paraan para panatilihin siyang ligtas? O ito ba ay isang gawa ng pride na hindi kinakailangang naglalagay sa panganib sa nag-iisang bagay na pinahahalagahan mo higit sa lahat? Ang kanyang mga salita, na hindi inihatid bilang isang utos kundi bilang isang hamon, ay tumagos sa aking pagtutol. Hindi niya kinukwestiyon ang aking lakas. Kinukwestiyon niya ang aking estratehiya. Sasabihin niyang tumatakbo ako. Sasabihin niyang nagtatago ako. Hayaan mo siya, sabi ni Eleanor. Ang kanyang tono ay naging matigas. Ano ang sinasabi ng isang nakulong na daga kapag lumipat ang pusa sa isang mas magandang posisyon? Umungol. Hayaan mo siyang umungol. Ikaw ay nasa Tagaytay, sa isang bahay na may gate, pader, at seguridad na magpapahinto sa Pangulo. Makakatulog ka, makakahinga ka, makakapag-isip ka ng malinaw. At mula doon, maaari mo siyang wasakin sa iyong kagustuhan, sa iyong mga tuntunin. Alam na ang iyong anak ay lubos na ligtas. Iyon, mahal ko, ay hindi kahinaan. Iyon ang ultimate power move. Ito ay pagpili ng battlefield. Tahimik ako. Sinisip-sip ito. Tama siya. Ang aking pagpupumilit na manatili ay tungkol sa pagpapatunay ng isang punto kay Daniel, sa mundo, sa aking sarili. Ngunit ang pagpapatunay ng isang punto ay isang luho na hindi ko kayang bayaran. Ang kaligtasan ni Lucho ay hindi. Okay, bulong ko,
Nawala ang laban sa akin. Okay, pupunta kami sa Tagaytay. Mabuti. Sabi niya, lumambot ang kanyang boses. Ihahanda ko ang lahat. Hindi ka tumatakbo, Catherine. Nagre-regroup ka. At tandaan, ang isang Manuel ay hindi kailanman umaalis sa larangan. Nagre-reposition lang kami para sa isang mas kapaki-pakinabang na pag-atake. Ang paglipat ay isinagawa ng may military precision sa ilalim ng kadiliman. Kasama si Marcos at isang pangalawang ahente, iniwan namin ang penthouse. Kami ni Lucio ay nasa isang armored SUV. Isang decoy na sasakyan ang umalis kalaunan. Ang estate sa Tagaytay ay isang malawak na compound sa likod ng mataas na mga pader na bato. Ito ay parang isang santuwaryo at isang ginintuang bilangguan. Sa loob ng 2 araw, natulog ako. Ang malalim at walang panaginip na tulog ng lubos na pagod. Ang palaging takot sa isang banta sa pinto ay humupa. Nagsimula akong mag-isip, magplano, hindi lang mag-react. Pagkatapos ay ibinato ang huling bato. Isang maliwanag na Martes ng umaga. Tumunog ang aking bagong secure na telepono. Si Jessica, ang aking publicist. Ang kanyang boses ay pigil, kontrolado, ngunit naririnig ko ang gulat sa ilalim. Catherine, umupo ka. Katatawag lang sa akin ni Chadway mula sa isang tabloid. Ang sikat. Nanlamig ang aking dugo. Ang sikat ay ang pinakamababang uri ng tabloid. Sabi niya, nakontak siya ng isang mapagkakatiwalaang source. Malakas niyang ipinahiwatig na si Daniel ito, sa pamamagitan ni Slovic. Naghahanda sila ng isang kwento, isang malaking career-ending expose. Nag-aalok siya sa atin ng karapatang sumagot, ngunit ito ay isang pananakot. Gusto niya ang ating panig para mas maging juicy, o ilalabas niya kung ano ang mayroon siya. Ano ang mayroon siya? Ang aking bibig ay tuyo. Sabi niya mayroon siyang patunay ng iyong matagal na relasyon kay Alex Roston. Sinasabi niyang mayroon siyang ebidensya ng financial malfeasance sa EtherTech na tinakpan mo at ng iyong ama. At, huminga ng malalim si Jessica, at sabi niya mayroon siyang source na magpapatotoo na mayroon kang history ng mental instability, na naospital ka sa kolehiyo para sa isang breakdown, na ang buong bagay na ito ay isang mapaghiganting kampanya, na dulot ng isang pathological na pangangailangan para sa kontrol, at na ikaw ay isang hindi karapat-dapat na ina. Ang mundo ay gumuho sa ilalim ko. Ang unang 2 alegasyon ay kasinungalingan, madaling pabulaanan sa paglipas ng panahon. Ngunit ang huli, ito ay isang baluktot at masamang buto ng katotohanan. Naospital ako noong sophomore year sa Ateneo. Hindi para sa isang breakdown, para sa matinding pneumonia na naging sepsis. 1 linggo akong nasa ICU. Ito ay isang pisikal na sakit, ngunit ang mga record ay maaaring guluhin, ang narrative ay maaaring baluktutin. Hindi karapat-dapat na ina. Ang 2 pinakamapanirang salita sa wikang Ingles, ginawang sandata. Jessica. Sabi ko, ang aking boses ay himalang matatag. Sabihin mo kay Chadway na i-print kung ano man ang gusto niya. Wala kaming komento. Catherine, kung ilalabas nila ito, hayaan mo sila, sabi ko. Isang malamig at malinaw na galit ang sa wakas ay nabuo sa loob ko, sinusunog ang huling takot. Ipinakita na sa akin ni Daniel ang kanyang huling baraha. Ito ay isang kasinungalingan na binalot sa isang kalahating katotohanan na idinisenyo upang maging pinakamapanirang bagay na maiisip niya. Hindi na siya lumalaban para sa pera o kahit para kay Lucio. Lumalaban siya para burahin ako, para wasakin ako ng husto, na walang sino man ang maniniwala sa isang salitang sasabihin ko. Tinapos ko ang tawag at lumakad papunta sa bintana ng library ng estate, nakatingin sa mga manicured na hardin, sa matataas na pader, sa mga armadong bantay sa gate. Akala niya ay nagbabato siya sa isang bahay na salamin. Hindi niya napagtanto na nagbabato siya sa isang kuta. At tapos na akong tumayo lang sa likod ng mga pader. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Ben. Ipinapakita na niya ang kanyang kamay. Pupunta siya sa sikat, na may kuwento tungkol sa isang relasyon, corporate fraud, at aking mental health. Si Ben ay tahimik sa isang mahabang sandali. Ang gago, sa wakas ay bumulong siya. Okay, ito na ang putikan. Dito natin inaasahan siyang pupunta. Mayroon tayong mga resulta ng paternity test. Conclusive, syempre. Mayroon tayong lahat ng sinumpaang salaysay at travel records ni Alex Roston. Mayroon tayong iyong buong medical records mula sa Ateneo. Maaari natin siyang ibaon sa mga katotohanan.
Ngunit kapag lumabas na ang kwento, kahit na pabulaanan natin ito, ang mantsa, ayokong pabulaanan lang ito, Ben. Sabi ko, ang aking boses ay parang yelo, gusto kong wasakin ito, at alam ko kung paano. Kunin mo sa akin ang lahat ng mayroon ka tungkol kay Mark Slovic, hindi ang mga profesional na bagay, ang dumi. At kunin mo sa akin ang lahat ng natuklasan ng iyong mga investigador tungkol kay Ces. Oras na para tumigil tayo sa paglalaro ng depensa. Gusto niyang pag-usapan ang mga lihim. Pag-usapan natin ang kanya. Pinatay ko ang telepono. Ang aking puso ay kumakabog. Hindi sa takot, kundi sa isang malamig at nakatutok na pananabik. Tumingin si Daniel sa kailaliman ng kanyang sariling pagkawasak at nagpa siya na subukang hilahin ako kasama niya. Sige, nagkamali lang siya ng malaki. Ipinakita niya sa akin ang lalim ng butas na kinalalagyan niya. At ngayon, ibibigay ko sa kanya ang huling tulak. Ang artikulo sa Sikat ay lumabas sa internet noong Huwebes ng umaga. At sa loob ng ilang oras, ang digital na mundo ay nagpigil ng hininga. Ang headline ay eksakto ang uri ng obra maestra na inaasahan ko, Impyerno ni Tagapagmana. Lihim na relasyon, corporate cover-up, mental meltdown ni Catherine Bernardo. Si Chad Y ang may akda. Ibinenta ni Daniel, sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Slovic, ang kanyang kwento, at nagbayad ang Sikat sa perang desperado niyang kailangan ngayon. Atensyon! Si Ben, si Jessica, at ako ay nagtipon sa ligtas na study ng estate sa Tagaytay. Sinusubaybayan ang real-time analytics sa isang malaking screen. Ang aking ama, si Roberto, ay naka-speakerphone mula sa Switzerland. Live na ang artikulo, anunsyo ni Jessica. Tensyonado ang kanyang boses. Nangunguna sila sa relasyon kay Alex Rostston. Mayroon silang mga malabong video still. Sinipi nila ang isang anonymous na malapit na kaibigan ni Padilla na nagsasabing ang kasal ay isang palabas lamang at na ikaw ay emosyonal na malayo at nahuhumaling sa trabaho. Pagkatapos ay lumipat sila sa mga financial irregularities sa Ether. Mga malabong alegasyon ng mga inilipat na pondo, ipinahiwatig na walang konkretong patunay. At pagkatapos, ang mga medical record o ang kanilang baluktot na bersyon nito, huminga siya ng malalim. Sinasabi nilang mayroon silang mga dokumento na nagpapakitang ikaw ay involuntarily committed sa psychiatric ward ng isang ospital dahil sa isang matinding psychotic episode matapos ang isang romantic rejection. Mayroon silang source na malapit sa pamilya na nagsasabing matagal ka nang umiinom ng isang cocktail ng mga mood stabilizer at na ang iyong kasalukuyang pag-uugali ay isang manic, mapaghiganting spiral na naglalagay sa panganib sa iyong sanggol na anak. Nagtatapos sila sa pag-question sa iyong kakayahan para sa custody at sa katatagan ng pamunuan ng EtherTech. Tahimik ang silid, maliban sa ugong ng mga computer. Naramdaman ko ang isang kakaibang pagkalayo. Ang makita ang mga kasinungalingan na nakalimbag, na binigyan ng bigat ng isang balita, ay hindi gaanong masakit kaysa sa inaakala ko. Ito ay napaka-over the top, napaka-malisyoso na halos parang kathang-isip. Ang mga komento, umalingaw ang boses ng aking ama sa speaker. Bumubuhos na, sabi ni Jessica, ang kanyang mga mata ay nag-scan sa isa pang monitor. Ang karaniwang mambabasa ng Sikat ay kinakagat ito. Alam kong baliw siya. Hindi mabibili ng pera ni Daddy ang katinuan. Pero tingnan mo ang mga share at ang ibang mga outlet. Nag-pull up siya ng ibang dashboard. Mataas ang social media shares. Pero nakakagulat ang sentiment analysis. Isang malaking bahagi ng mga tweet at post ay minarkahan bilang skeptical o dismissive. Hindi sila naniniwala. Sabi ni Jessica, may himig ng hindi paniniwala sa kanyang boses. Ang panayam mo ay nagsisilbing kalasag. Ang mga tao ay naglilink dito sa mga reply na may mga komento tulad ng, "Ito ba ang unstable na babae?" Mukhang napakalinaw ng kanyang pag-iisip sa akin. Ang business press ay pangkalahatang binabatikos ang Sikat. Isang business news site ang nag-tweet, basurang tabloid. Nire-recycle ang mga debunk na chismis tungkol sa EtherTech CEO sa gitna ng mapait na diborsyo. Kwento, kulang sa batayang sourcing. Parang legal threat letter. Ang narrative ay bumabalik sa kanila. Nagmumukha siyang desperado at wala sa sarili. Hindi ikaw. Nagbigay si Ben ng isang manipis na ngiti. Sinubukan niyang palakihin ang putik at bumabalik ito sa kanya. Pero hindi pa tayo tapos. Jessica, ilabas mo na ang package A ngayon. Ang package A ay ang aming unang salvo. Hindi isang pagtanggi,
Isang fact sheet na sabay-sabay na ipinamahagi sa bawat pangunahing financial, political, at mainstream news outlet. Naglalaman ito ng conclusive, court-certified na mga resulta ng paternity test na nagpapatunay na si Daniel Padilla ang biological na ama ni Lucio na may 99% na katiyakan. Mga sinumpaang salaysay mula kay Alex Roston at 3 iba pang kasamahan na may detalyadong mga timeline at travel record na kategorikal na tinatanggihan ang anumang romantikong relasyon. Isang opisyal na pahayag mula sa ospital na may pahintulot ng pasyente na naglilinaw sa aking pagka-ospital para sa septasemia, kasama ang isang sulat mula sa aking doktor at isang maikling buod ng mga natuklasang pinansyal. Ang 1825 null na inilipat mula sa aming joint account patungo sa lihim na Swiss One Bank account ni Daniel na may mga transaction record. Ito ay tuyo, batay sa katotohanan, at mapanira. Sa loob ng 1 oras, ang Agos ay tiyak na bumaliktad. Ang mga headline ngayon ay Kampo ni Bernardo. Naglabas ng bombshell na dokumento. Pinabulaanan ng smear ng tabloid. Paternity test. Bank records. Kontra sa mga pahayag ni Padilla. Si Daniel ay hindi na lang isang sinungaling ngayon. Siya ay isang sinungaling na nagnakaw ng halos $1,000,000 mula sa kanyang asawa. Tumunog ang aking telepono, isang block na numero. Alam ko kung sino ito. Tumingin ako kay Ben. Tumango siya. Gawin mong maikli. I-record mo. Sinagot ko, inilagay sa speaker. Hello. Ang boses ni Daniel ay isang hilaw, basag na bagay. Hinubara ng lahat ng dating alindog nito. Ito ang boses ng isang lalaking nakita ang kanyang huling desperadong sugal na nabigo. Ikaw na hindi ka panipaniwalang. Ang mga salita ay malabo, puno ng galit, at marahil ay luha. Pinlano mo to lahat. Ikaw at ang tatay mo. Pinlano kong nakawan mo ako. Daniel? Tanong ko. Kalmado ang aking boses. Pinlano kong magkaroon ka ng relasyon. Pinlano kong iwan mo ako sa ospital? Pera lang yon, sigaw niya. Pera natin. At si Sasha, wala lang yon. Isang distraction. Wala ka kasing oras, Catherine. Laging nasa baby ka o sa mga spreadsheet mo o kausap si Daddy. Narinig ang pangalang Sasha. So yun pala. Wala itong kahulugan sa akin. Pumirma ka ng prenuptial agreement, sabi ko. Pumayag ka na pera ko iyon. At tungkol sa iyong distraction, sana'y sulit siya. Dahil malapit na siyang maging napakasikat. Ano? Ang galit sa kanyang boses ay biglang nabahira ng takot. Pumunta ka sa mga tabloid. Daniel, binuksan mo ang pintong iyon. Wala kang karapatang magreklamo kung sino ang papasok dito. Ang mga sikreto mo ay hindi na sikreto. Huminto ako. Makikita ng hukom ang mga resulta ng paternity test bukas. At ang mga bank record. At ang ebidensya ng iyong relasyon. Wala ka ng hawak. Mayroon akong anak. Umungal siya. Mayroon kang dating anak. Pagtatama ko sa kanya ng tahimik. At pinili mo ang lethal blow. Pinili mo si Sasha. Pinili mong magnakaw. Bawat desisyon mula sa gabing iyon ay sa iyo. Ngayon, harapin mo ang mga kahihinatnan. Narinig ko ang isang tunog ng purong. Walang magawang galit. At pagkatapos ay namatay ang linya. Tumingin sa akin si Ben. Package B? Tanong niya. Ilabas mo na, sabi ko. Ang Package B ay ang huling saksak. Eksklusibo itong ibinigay sa isang major broadsheet. Naglalaman ito ng buo at hindi na redact na sulatan sa pagitan ni Daniel at ni Sasha. Buong pangalan, Sasha Gomez, isang freelance interior designer. Inilarawan ng mga email at text hindi lamang ang relasyon, kundi ang kanilang mga plano, ang kanilang mga mapanuksong pagtukoy sa akin, ang kanyang mga pangako na ang pera ng mga Manuel ay malapit ng maging kanila. Kasama rito ang kanyang mga pagyayabang tungkol sa Swiss account. Kasama rin, sa kagandahang loob ng aming investigador, ang sariling mga financial record ni Sasha na nagpapakita ng mga marangyang pagbili na pinondohan ng mga transfer mula sa ngayon ay frozen na mga account ni Daniel. Ang kuwento ng pahayagan na inilathala noong gabing iyon ay may pamagat na ang dobleng buhay. Mga dokumento. Inilantad ang sabuatan sa likod ng diborsyo nina Bernardo at Padilla.
Ito ay isang klinikal na pagbuwag kay Daniel Padilla, ang tao. Ang huling dagok ay dumating kinabukasan sa korte. Ang pagdinig ay para sa mga preliminary injunction at para magtakda ng timeline para sa diborsyo. Dumalo ako ng malayuan sa pamamagitan ng isang secure video link. Nandoon si Daniel ng personal, mukhang pagod, at lumiit sa isang suit na biglang parang napakalaki para sa kanya. Ang kanyang abogado, si Mark Slovic, ay namumula at nagyayabang. Ang aming hukom, ang kagalang-galang na Margaret Owens, ay isang babaeng walang paligoy-ligoy. Sinubukan ni Slovic na maging opensibo. Your Honor, ang aking kliyente ay biktima ng isang coordinated na kampanya ng pinansyal at reputasyonal na pagpatay ng makina ng pamilyang Manuel. Tumingin si Hukom Owens sa kanyang salamin. Mr. Slovic, mayroon akong paternity test na nagpapatunay na ang iyong kliyente ang ama. Mayroon din akong detalyadong mga financial record na nagpapakita ng sistematikong paglipat ng 125,000 milyo mula sa isang marital asset account patungo sa isang offshore account. At nabasa ko na ang sulatan kay Miss Gomez. Ang konteksto ay tila napakalinaw sa akin. Tumingin siya sa camera, sa akin. Miss Bernardo, hinahangad mo ang exclusive use of the marital residence, temporary sole legal and physical custody, at isang pagpapatuloy ng asset freeze. Opo, Your Honor. Sagot ni Ben para sa akin. Dahil sa ebidensya ng financial concealment, ang ebidensya ng isang extramarital na relasyon, at higit sa lahat, ang desisyon ng respondent na iwanan ng petitioner na nasa isang postpartum na estado, nang walang ligtas na transportasyon, nakikita ko ang isang malinaw na pattern ng pag-uugali na nagpapakita ng masamang paghatol at isang potensyal na banta sa kapakanan ng sanggol. Si Daniel ay gumawa ng isang pigil na tunog. Tumayo si Slovic. Your Honor. Umupo ka, Mr. Slovic. Ang boses ni Hukom Owens ay parang isang pintong sumara. Ipinagkakaloob ko ng buo ang mga kahilingan ni Miss Bernardo. Si Mr. Padilla ay magkakaroon ng supervised visitation na iaayos sa pamamagitan ng isang court-appointed professional, isang beses sa isang linggo sa loob ng 2 oras. Lahat ng mga financial restriction ay mananatili. Ang diborsyo ay magpapatuloy sa isang pinabilis na schedule. At sa aking sariling mosyon, inuutusan ko si Mr. Padilla na sumailalim sa isang kumpletong psychological evaluation bago isaalang-alang ang anumang petisyon para sa pinalawak na visitation. Tinitigan niya si Daniel. Mr. Padilla, ang korte ay lubos na hindi humanga sa iyong pag-uugali. Mayroon kang bundok na aakyatin kung nais mong makita ka ng korte na ito bilang anuman, maliban sa isang liability sa buhay ng iyong anak. Ang pagdinig na ito ay tapos na. Naging blanco ang screen. Sa tahimik na study, ang tanging tunog ay ang malayong hiyaw ng isang ibon. Tapos na. Ang legal na istruktura ng aking tagumpay ay nasa lugar na. Sole custody. Ang apartment. Ang perang naka-freeze. Ang kanyang pangalan at reputasyon ay wasak. Nag-vibrate ang aking telepono. Isa pang block na numero. Isang text. Ang huling desperadong pagwawala ng namamatay na ahas. Sa tingin mo nanalo ka na? Hindi pa. Wala na ako ngayon. Wala. Ibig sabihin, wala na akong mawawala. Tandaan mo yan. Ipinakita ko ito kay Ben. Binasa niya ito. Tumigas ang kanyang mukha. Iyan ay isang direktang banta. Idadagdag natin ito sa file para sa permanenteng restraining order. At dodoblehin ni Marcos ang detalye dito. Tama siya sa isang bagay, Catherine. Ang isang taong walang mawawala ay ang pinakamapanganib. Ang legal na laban ay napanalunan. Ang personal na laban ay maaaring nagsisimula pa lang. Tumingin ako sa labas sa payapang lupain. Ligtas ang kuta. Wasak ang kaaway. Bangkarote sa lahat ng paraan na mahalaga. Ngunit habang binabasa kong muli ang text na iyon, isang malamig na katiyakan ang nanahan sa aking tiyan. Si Daniel Padilla ay hindi basta na lang maglalaho. Susubukan niyang sunugin ang natitira sa kanyang buhay at gugustuhin niyang isama kami. Ang tagumpay ay parang kumpleto. Ngunit ang digmaan, alam ko, ay hindi pa talaga tapos. 3 buwan. Ang mundo ay nagpatuloy. Ang iskandalo ng lotaryo ng Le Ciel Bleu ay napalitan ng mga mas bago at mas sariwang kabalbalan. Ang legal na makinarya ay patuloy na gumiling. Ngunit ang resulta ay isang foregone conclusion na finalize ang diborsyo sa isang tahimik na pagdinig. Ang mga tuntunin ay ang mga itinakda ni Hukom Owens. Napanatili ko ang sole legal at physical custody ni Lucio.
Si Daniel ay nakatanggap ng supervised visitation tuwing ikalawang linggo sa isang family services center. Ang financial settlement ay isang brutal na salamin ng prenuptial agreement at ng kanyang masamang gawain. Umalis siya na walang dala kundi ang isang leased na BMW at halos 1 milyong piso sa isang personal na checking account. Ibinagsak na siya ni Mark Slovic bilang kliyente ilang linggo na ang nakalipas, hindi na bayaran ang kanyang bayarin. Si Daniel Padilla ay, sa lahat ng layunin at intensyon, isang multo. Bumalik na ako sa penthouse. Ang kuta ng Tagaytay ay nagsilbi sa kanyang layunin, ngunit iyon ay kuta ng aking ama. Ang siyudad, kasama ang lahat ng magulong enerhiya nito, ay sa akin. Ang apartment ay iba na ngayon, mas magaan. Ang multo ng lalaking naglalakad-lakad sa tabi ng bintana ay wala na. Ang aking pagbabalik sa EtherTech ay hindi isang comeback. Ito ay isang koronasyon. Ang board, na dati kinakabahang nakatingin sa mga headline, ngayon ay nakakita ng isang CEO na ang personal na brand ng walang awang katatagan ay kakaibang nagpalakas sa profile ng kumpanya. Ang aming stock, matapos ang isang maikling pagbaba, ay tumaas. Sinclair Steel, ang tawag dito ng mga financial blog. Ginamit ko ito. Idinaos ko ang aking unang all-hands meeting sa pamamagitan ng video link. Si Lucio ay nasa aking balakang. Nagbalik na ako, sabi ko, at nakikita ko ang hindi kapani-paniwalang trabaho na ginawa ninyong lahat. Napatunayan ninyo na ang Ether ay hindi tungkol sa isang tao. Ito ay tungkol sa isang ideya. At ang ideyang iyon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang headline. Ngayon, magtrabaho na tayo. Ang dagundong ng palakpakan mula sa 12 opisina sa buong mundo ay isang konkretong bagay. Ngunit ang tagumpay ay may mga bahagi. Ang legal na panalo ay kumpleto. Ang propesyonal na katayuan ay ligtas. Ngunit ang personal na tanawin ay sunog na lupa. At ang huling text ni Daniel, wala na akong mawawala. Iyon ay isang tahimik na alarma na hindi kailanman ganap na tumigil sa pagring sa likod ng aking isip. Ang security detail ni Marcus Thorne ay isang nabawasan ngunit permanenteng tampok. Dumating ang unang pagsubok mula sa isang hindi inaasahang direksyon. Nasa opisina ako nang tumawag ang aking ina. Catherine, darling. Kami ng iyong ama ay babalik sa Maynila sa susunod na linggo. Gusto naming makita ka at si Lucio. At kailangan nating pag-usapan ang hinaharap. Dumating sila ng eksakto sa oras. Ang aking ama, si Roberto, ay mukhang mas matanda. Dumiretso siya kay Lucio, at ang kanyang seryosong mukha ay natunaw sa isang ngiti ng lolo. Ang aking ina, si Eleanor, ay hinalikan ako sa pisngi. Diretsahan ng aking ama. Ang legal na usapin ay natapos ng kasiya siya. Ngunit ikaw ngayon ay isang solong ina, ang nag-iisang tagapagmana ng isang malaking enterprise. Ang mga panganib ay nagbago, hindi nawala. Si Daniel ay isang sirang tao, ngunit ang mga sirang tao ay maaaring hindi mahulaan. Alam ko, mayroon akong seguridad. Hindi ako nagsasalita tungkol sa pisikal na seguridad, Catherine, sabi ng aking ama. Nagsasalita ako tungkol sa legacy, continuity. Pinatunayan mong kaya mong tiisin ang isang pag-atake. Ngayon ay dapat kang magtayo ng isang bagay na mananatili. Sumingit si Eleanor. Isinasaalang-alang ng iyong ama na bumaba bilang CEO ng Manuel Holdings sa loob ng susunod na 18 buwan. Ang succession plan ng board ay laging nakaturo sa iyo. Para manatiling matatag ang imperyo, ang linya ng succession ay dapat na malinaw at malakas. Ang bigat ng kanilang sinasabi ay lumapag sa akin. Hindi lang ito tungkol sa pagpapatakbo ng EtherTech. Ito ay tungkol sa malawak na imperyo na Manuel Holdings. Ang corona, na hindi ko kailanman sigurado kung gusto ko. Sinasabi ninyong ang diborsyo ko, ang buong bangungot na ito, ay isang stress test, at pumasa ako. Kaya ngayon, ay makukuha ko na ang mga susi sa kaharian. Hindi ko maitago ang pait sa aking boses. Hindi, matalas na sabi ng aking ama. Ito ay isang trahedya, isang pagkakanulo na hindi dapat nangyari. Nabigo ako sa iyo sa hindi pagkakita sa lalaking iyon kung ano siya. Ang pag-amin, hilaw, at tahimik ay nagpagulat sa akin. Ngunit sa pag-navigate dito, ipinakita mo ang isang ubod ng bakal na alam kong naroon, ngunit hindi ko pa nakita ng ganito kalinaw. Hindi ito isang gantimpala, Catherine. Ito ay isang tungkulin, at kailangan kong malaman kung handa ka nang tanggapin ito. Ang desisyon ay nabuo 1 linggo ang lumipas.
Nasa opisina ako ng Ether nang tumawag ang intercom. Miss Bernardo, may 2 detective mula sa NBI Financial Crimes Division dito. Sabi nila mayroon silang warrant at kailangan kang makausap tungkol kay Daniel Padilla. Isang malamig na takot ang gumapang sa aking gulugod. Ano na naman, papasukin sila. Ang mga detective ay magalang. Dumating si Ben, humihingal. Ang kliyente ko ay hindi sasagot ng mga tanong nang wala ako. Ayos lang, Counselor. Sabi ni Detective Alvarez. Hindi ito tungkol sa iyong kliyente. Narito kami bilang isang courtesy. Inaresto namin si Daniel Padilla. Dahan-dahan akong naupo. Sa anong mga kaso? Wire fraud, identity theft, attempted extortion. Sabi ng isa pang detective. Matapos lumala ang kanyang sitwasyong pinansyal, nasangkot siya sa isang sopistikadong phishing scam operation. Ginamit niya ang kanyang nalalaman sa iyong personal na impormasyon sa mga ari-arian ng iyong ama upang itarget sila ng mga mapanlinlang na investment scheme. Sinubukan din niyang i-blackmail ang ilang dating kasamahan sa negosyo. Nahuli siya sa isang sting operation. Ang kabalintunaan ay napakalalim. Ang lalaking sumubok na lokohin ako ay lumipat sa panloloko ng mga estranghero at napakahina niya rito. Nasa kustodiya na siya ngayon, pagpapatuloy ni Alvarez. Dahil sa mga kaso, malaki ang posibilidad na makulong siya ng matagal. Pagkaalis nila, huminga ng malalim si Ben. Well, iyon na iyon. Kumpleto na ang kanyang pagkasira sa sarili. Hindi na siya magiging banta sa sinuman sa loob ng napakatagal na panahon. Lumakad ako papunta sa bintana, nakatingin sa syudad. Walang tagumpay. Tanging isang malawak at hungkag na katapusan. Ang halimaw ay hindi pinatay sa isang dramatikong labanan. Nadapa siya at nahulog sa isang butas na siya mismo ang humukay. Ang huling mahinang alinganggaw ng kanyang banta ay wala na. Noong gabing iyon, pinakain ko si Lucio ng kanyang bote bago matulog. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang tiwala ay ganap. Ang huling takot, ang matagal na tensyon na nanirahan sa aking mga balikat sa loob ng maraming buwan, ay sa wakas ay nawala. Ang digmaan ay tapos na. Totoong tapos na. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ng aking ama. Daddy, tapos na. Tapos na nga. Huminto ako, pinipili ang aking mga salita tungkol sa Manuel Holdings. Gagawin ko, ngunit sa 2 kondisyon. Pangalanan mo sila. Una, pagsasamahin natin ang succession sa isang bagong inisyatiba. Gusto kong ang Manuel Foundation at ang aking Liam Foundation ang maging sentro ng pampublikong pagkakakilanlan ng holding company. Hindi lang tayo nagtatayo ng yaman. Nagtatayo tayo ng isang legacy ng kabutihan. Isang matapang na estratehiya. Gusto ko. At ang pangalawang kondisyon? Hindi ka bababa. Magiging chairman emeritus ka. Ako ang magiging CEO. Ngunit mananatili ka sa board. Bilang aking tagapayo, mahaba at malalim ang katahimikan sa kabilang linya. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Mayroon kang kasunduan, Catherine. Ngunit ito ay magiging iyong kumpanya. Iyong imperyo. Pagkatapos ng tawag, pinatulog ko si Lucio. Pagkatapos ay pumunta ako sa aking mesa at pinirmahan ang mga founding document para sa Liam Bernardo Foundation. Nag-issue ako ng isang personal na tseke para sa unang $5 milyong mula sa akin. 6 na buwan ang lumipas. Idinaos ang unang Future Foundations Gala. Ito ay isang pagsasanib ng Silicon Valley, Wall Street, at Old World Philanthropy. Nakatayo ako sa podium sa isang damit na elegante at seryoso. Ang silid ay kumikinang sa yaman at kapangyarihan. Ang aking mga magulang ay nanonood mula sa harap na mesa. Salamat sa pagdalo ninyo ngayong gabi. Nagsimula ako. Narito tayo upang pag-usapan ang hinaharap. Ang hinaharap ng mga tunay na buhay. Partikular ang buhay ng mga ina at mga anak na nasa isang sangang daan. Nagsalita ako tungkol sa pag-iisa, sa takot sa ekonomiya, sa mga tahimik na pakikibaka. Inanunsyo ko ang unang round ng mga grant. Malakas ang palakpakan. Kalaunan, sa teres na tinatanaw ang nagliliwanag na syudad, nakahanap ako ng isang sandaling mag-isa. Sumama sa akin si Sofia. Pinahanga mo sila doon, sabi niya. Hindi ka lang nag-host ng isang gala. Nag-host ka ng isang takeover. Ngumiti ako, sumandal sa rehas. Ang siyudad na sumaksi sa aking pinakamababang kahihiyan ay kumikinang ngayon sa ibaba. Isang kaharian ng walang katapusang posibilidad. Ang takot ay wala na.
Ang galit ay isang tahimik na apoy, kapaki-pakinabang para sa motibasyon, ngunit hindi na para sa init. Ang pagmamahal ko sa aking anak ay isang palaging nagniningning na araw. Hindi na ako si Catherine, ang pinagtaksilang asawa. Hindi na lang ako si Catherine, ang comeback CEO. Ako si Catherine Bernardo, ina, founder, tagapagmana, at arkitekto. Ang landas sa hinaharap ay nakakatakot, komplikado, at sa akin lalakarin. Hindi ko lang nalampasan ang bagyo. Natutunan kong utusan ng panahon. At habang nakatingin ako sa walang katapusang mga ilaw ng aking syudad, alam ko na may malalim na katiyakan na ang pinakamahusay ay darating pa. Ang kwento ng biktima ay tapos na. Ang kwento ng Reyna ay nagsisimula pa lang.